Nandun ang isang walang kwentang hampas lupa. Pumunta ka ron at mag-ensayo sa kanya hanggang umaga, kung talagang gustong-gusto mong maging doktor. Makamandak na sinalita ang senyor na nurse, nakatuon sa bagong empleyada. Ang nga masamang salitang iyon ay kumalat sa malamig na pasilyo ngabi, nag-iwan ng mapait na bakas ng walang awang kalupitan. Yumuko ang batang babae ng may pagpapakumbaba sa taong nakasaot ng maruming damit, maingat na nahuhugas ng masugat gamit ang malamig na tubig. Naghahanda siya para sa isang mahirap at walang pasasalamat na duty. Ngunit nang ang misteryosong pasyente ay napaungol at muling nagising, natulala ang buong ward. Bihirang panatilihin ng alaala ang maningning na larawan ng nakaraan, mas gustong itago nito sa kay buturan nito ang matutulis, nananakit na mga piraso. Para kay Maria Santos, tila ang mahirap na buwan ng Nobyembre ay tumatak na magpakailanman sa dulo ang kanyang nga daliri, ang magaspang na tekstur ng murang bendahe at ang malamig na pagipo ang lababo sa makasilyo ang ospital ng lungsod ng Davao. Dumating siya ron upang iligtas ang mga buhay, ngunit sa halip ay halos nawala na ang kanyang nga ilusyon tungkol sa pakakaisangang mga medikal na profesional. Lumabas na ang pinakamahirap na pagsubok para sa isang batang manggagamot ay hindi ang malalim na sugat ng nga pasyente, kundi ang walang liwanag na inggit ng kapwa-tao. Anak, hindi ka na sa isang research center sa Maynila, na sa ating sariling kiruhiya tayo ang Davao. Ang boses ni Galina o sa pagkakataong ito, ni Ate Gloria Mendez ay tumatalbok sa madingding na pininturahan ngang maputlang berde. Nakatayo siya sa gitna ang nurse station, kamay na nakataas sa kanyang maluwang na balakang. Ang mabigat na gintong singsing sa kanyang malusok na mga daliri ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng kumukurap na fluorescent lamp. Dito, walang silbi ang iyong nga red ribbon at mga tala. Anak, patuloy ni Ate Gloria. Pinapalawak ang kanyang ngalabi, makapal ang bagas ng pulang lipstick sa isang pekeng ngiti. Kunin mo ang basahan at magmartsa ka sa room 5. Marumi pa katapos ngang rounds, nakakasuka tignan. At ang ating janitor ay darating palang mamayang ang gabi. Tahimik na tumango si Maria. Sa kanyang 22 taon, natutuhan na niya ang pangunahing tuntunin ng kaligtasan sa isang larawang panlipunan ng magababa. Huwag kailanman magpaliwanag sa isang taong nagdesidya ng isipin kang nakasala. Inayos ngang babay ang nakalaya niyang buhok na itinapon sa gitna ang kanyang mahigpit na bun. Inayos ang nagilid ng kanyang simpleng gray na cardigan na nakasuot sa ibabaw ng nargadang uniforme, at naglakad patungo sa utility area. Binuksan niya ang gripo ng malamig na tubig. Ang malumang tubo ay nagnalngal ng hindi masaya, naglalabasan ng malagim na agos. Inilubok ng babay ang kanyang makamay sa timba. Ang malamig na tubig ay sumunok sa kanyang balat, ngunit nagising siya. Ang 1998 ay isang mahirap na taon para sa buong bansa, at ang Davao ay hindi pagbubukot. Naantala ang nasahot sa loob ng ilang buwan, ang nagamot ay binibigay ng mahigpit ayon sa bilang, at ang mga kagamitan ng ospital ay tila nakmula pa sa panahon ng pagbibigay buhay sa medikal na serbisyo. Ngunit nagagalak si Maria sa lugar na iyon. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ina, nag-isa na siya. At ang trabaho ang naging tanging kaligtasan niya mula sa napakalaking kawalan sa loob. Sa pasilyo, may narinig na mabigat na maghahakbang. Si Dr. Ernesto Villanueva, isang mataba na lalaki na 55 taong gulang na may malalaki at bahagyang buhol na mga kamay, huminto sa tabi ng babay. Mula sa kanyang kupas na surgical suite ay may bahagyang amoy ng camphor at matapang na tabako. Nagagalit na naman si Ate Gloria. Mahal. Tanong niya ng malumanay, inayos ang kanyang nga salamin sa makapal na kwadradong balangkas. Iwan mo na yan, wala na tayong mga pangsali sa wounds. Kailangang gupitin at sterilize ang mga bendahe sa autoclave. Mas mahalaga yan sa sahig. Tumuwid si Maria, pinupunasan ang kanyang basang kamay sa cotton towel. Kumamot ang tela sa kaniyang malamig na balat. Ayos lang. Doc Ernesto. Mabilis ko itong tapusin at pupunta na ako sa dressing room. Hay, anak. Umiling ang matanda doktor na may abuhing buhok. Kakainin ka niya. Hindi gusto ni Ate Gloria ang mataong katulad mo. Gusto niya ang masumusunod ng walang tanong, nagbibigay ng maliit na regalo bilang pasasalamat. Ikaw ay ibang uri ng ibon. Nagbabasa ka pa ng medical records. Inaral mo. Ang nasalita ngang matanda ay naging hula. Ang pagpasok ng isang batang masipak na nurse na agad na iginagalang ng mga doktor ay naging personal na insulto para kay Ate Gloria. Inagong senyor na nurse ang malaking utang na pansalaping ang kanyang panganay na anak, nalulunod sa walang katapusang mga utang at nahihintakutan ng mabawi ang kanyang mainit na pwesto na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapangyarihan at pagkakataon na tumanggap ng pasasalamat sa mga mabibigat na sobra.
Ang idealistang si Maria ay sisirain ang matagal na naitatak na ekosistema ng departamento sa pamamagitan lamang ng niyang presensya. Nagsimula ang tunay na pagsubok pagkatapos ng 2 linggo, sa panahon ng isang mahirap na gabi ng duty. Sa labas, umihip ang malamig na hangin. Nagtatatapon ng malalaking patak ng ulang may halo ng yelo sa mga salamin. Ang hanging ambon ay naglalaro sa mahabang mga pasilyo ng ospital. Pinipilit ang mga pasyente na kumot sa makulit na mga kumot. Nakaupo si Maria sa kanyang pos, pinupunan ang temperature logs. Ang lagok ng kanyang balpan sa makapal na kulayabong papel ay ang tanging tunok na pumupuno sa katahimikan ng gabi. Biglang mula sa gilid ng admissions ay nakaroong ingay-ngeng nagbukas na metal na pintuan at mga nababahalang boses. Kalaunan ay lumitaw sa pasilyo ang isang stretcher. Ang magulong ay malakas na tumatalbog sa malinyangang linoleum. 2 EMT mula sa ambulansya ang nagtutulak ng lalaki o mas tumpak, kung ano ang natitira sa kanya. Ang mukhang pasyente ay isang tuloy-tuloy na asul-pula na maskarang gapasa. Ang damit ay naging mga basahan na basang putik. Tanggapin ninyo ang inyong regalo. Sigaw ngang isa sa mga EMT, humihinga ng mabigat habang nagpupunas ng pawis. Nahanap namin siya sa isang bakanteng lote sa likod ng Cheman Factory. Walang dokumento. Mga 30 taon ang tingin, pinakpalo ng wala ng buhay na lugar. Sa huli ay nahanap pa rin namin ang pulso. Mula sa duty room, nakabalot sa isang malambot na shawl, lumabas si Ate Gloria. Inangat ng babay ang kanyang ilong, tinitingnan ang dating dumating. Isa pang hampas lupa, bumulong siya, nakasalang ang braso, nalasing. Nagaway sa magkasama niya para sa isang boteng alak, at kami na ang magharap sa kanya. Iwan ninyo siya sa pasilyo. Hindi ko siya dadalhin sa room 6 dun ay may mabubuting tao, at magdala pa siyang sakit. Ate Gloria, maaring may mabali at malaking pakawalang dugo. Nanginig ang boses ni Maria, ngunit pinilit niya ang sarili na magsalita ng matibay at malinaw. Kailangan niyang makaroon ng agarang wound care at IV drip. Sinabi ni Doc Ernesto. Ako ang nagdedesisyon dito tungkol sa kung ano ang sinabi ni Doc Ernesto, sumigaw ang senior na nurse, kumikislap ang mga mata. Sinuri siyang doktor sa admissions. Mabubuhay siya. Kung ikaw ay nakakaramdaman ng habag para sa kanya, anak, ikaw mismo ang bahalaing pangalagaan ang basurang lipunan. Lumapit si Ate Gloria nang malapit kay Maria. Malakas ang amoy nito ng matamis na pabango at mint candies. Upang maupo ka sa tabi niya hanggang umaga. Hugasan, bendahean, at maglagay ng IV drip. Nais mo bang maging doktor? Mag-ensayo ka. At kung mamatay siya sa aking shift, responsible ka. Pagkatapos ng kanyang utos, umikot ang babae sa kanyang takong at pumasok sa duty room, malakas na pinantok ang pinto. Nakaroong kalansing ang metal. Naglok si Ate Gloria mula sa loob, hinaharangan si Maria ng access sa tanging landline sa palapag. Nag-isa si Maria kasama ang nananahoy na lalaki sa stretcher. Ang maputlang liwanag ng pasilyo ay nagpapakita ng mga kakilakilabot na sugat sa mukha ng lalaki. Nilunok ni Maria ang bukol na bumubuo sa kanyang lalamunan. Ang nakakasakal na alon ng pagkabalisa ay kumakampay sa kanyang templa bilang isang pumipiglas na ugat. Ngunit ang kanyang kamay ay automatikong kumilos na. Dinala niya ang mesa ng gamot. Ang manglas ampulay ay naksingsinggan. Nagsuot si Maria ng sterile gloves. Ang makapal na guma ay hindi komportable sa balat. Maingat. Sinisikap na huwag magdulot ng karagdagang sakit. Nagsimula siyang gupitin ng medical scissors ang mga natirang basahan ng dirty jacket ng pasyente. Mahirap sumunod ang tela. Nang lumaya ang dibdib ng laki, napansin ni Maria ang isang bagay na nakalusot sa pakmamahal diri na tingin ni Ate Gloria. Sa ilalim ng sirang outer clothing ay nakatago ang isang mataas na kalidad na polo shirt mula sa manipis na koton. Ang katawan ng lalaki ay matibay, malakas ang kalamnan, walang mga palatandaan ng malaon na paglalakat-lakat o sakit, hindi ito hampas lupa. Binasa ni Maria ang isang cotton swab ang antiseptic at nagsimulang linisin ang sugat. Ang kanyang galaw ay tumpak at magaan. Sa pamamagitan ng monotonong tunog ng ulan sa labas ng bintana, may narinig na mahinang pabago-bagong ungol. Mahayang umikas ang pasyente. Tahimik. Tahimik. Mangyari po. Bulong ni Maria. Yumuyuko sa harap ng kanyang mukha. Nasa ospital ka, ligtas ka. Maglalagay na akong painkiller. Mababawasan ang sakit. Mabilis niyang sinuklay ang transparenteng gamot sa isang siringe. Malumanay na pumasok ang karayom sa ugat. Mabigat na huminga ng palabas ang lalaki. Dahan-dahang bumaba ang kanyang nanunuot na dibdib.
Inilipat ni Maria palapit sa stretcher ang isang matigal na kahoy na upuan at umupo sa tabi. Ang orasan na may mabigat na pendulum na nakabitin sa harap ng post ay nagpapakita ang 2:00 madaling araw. Matagal na bantay ang nakaabang. Sa kalaliman ng matanda at lumang gusali, nalungkot ang hangin na naligaw sa air shaft. Halos hindi gumagalaw si Maria, sinusubaybayan ang pantay na pagbagsak ng mga patak ng transparent na solusyon sa plastic cylinder ng ifedrip. Ang oras ay lumipas ng matutas at malapot. Nakipaglaban ang babae sa papalapit na antok, kinikiskis ang kanyang malamig na mga palad. Nang malapit na sa 5:00 ng umaga, nang ang kadiliman sa labas ng bintana ay tila naging ganap na hindi matingnan, biglang nanginig ang kamay ng pasyente. Ang magadaliri na may asul na mga kuko ay mahina na kumurot, kumunti sa magaspang na hilid ng hospital sheet. Biglang tumayo si Maria, yumuyuko sa stretcher. Dahan-dahang nagbukas ang natitirang kanang matang lalaki. Ang malabong, naklayaw na tingin ay dumula sa basak-basak na puting kisama at tumihil sa mukha ng babae. Sinubukan ng lalaki na magsalita, ngunit mula sa kanyang tuyong lalamunan ay lumabas lamang isang mahinang, nakakasakit na ingay. Huwag gumalaw. Maingat na pinigilan ni Maria ang kanyang balikat. Ang makalamnan sa ilalim ng kanyang kamay ay tensyonado gaya ngang nakaunat na lubid. Hindi ka pwedeng magsalita. May mga basak na tadyang ka at malubhang pinsala sa ulo. Magtipid ng lakas. Nanigas ang tiyan ng pasyente. Ang kanyang hindi nasugatan na kamay ay mabilis na lumipat pataas at humawak ng mahigpit sa gilid ng kanyang gray cardigan. Numero. Ibigay. Deal. Umahang siya, sinusubok si Maria na desperadong tingin. Isulat ang numero. Deal. Humihinga ang lalaki ng pabago-bago, na may basa-basang pagingay, tila bawat hininga ay dumadaan sa basak na baso sa kanyang dibdib. Ang magaliri na may masugat ay desperadong kumakapit sa laylayan ng kanyang kardigan. Mangyaring humiga ng tahimik. Sinubukan ni Maria na malumanay na buksan ang kanyang palat, ngunit ang kapit ay kahangahangang malakas para sa isang tao sa ganoong kondisyon. Ligtas ka. Pakinggan mo ako. Malalim na malapit sa hangganan ng audibility na nagsalita ang estranghero. Ang tanging bukas na mata ay tumingin ng malinaw at mapanghilingang, ganap na walang kaunayan sa imahe ng isang lasing sa kalsada. Alalahanin, 73,148. Hanapin si Borromeo. Sabihin, kinansela ang deal. Madokumento sa locker. Natulala ang babay. Agad na natatak sa utak ang kombinasyon ng nga numero. Sa katapusan ng ninitiis, ang gayong palihim na hiniwa ng mga mensahe ay bihirang nangangahulugang mabuting bagay. Kanino ko ipapasa? Sino ang gumawa nito sa iyo? Bulong niya. Yumuyuko ng mas malapit upang mahuli ang bawat salita sa ingay ngang walang tigil na ulan sa labas ng bintana. Ang aking inang ampon. Asawang tatay, gusto ang pabrika. Nilunok ng lalaki, na baluktot ang mukhang ngang tataglay na habag. Ang aking ama ay nasa panganib. Tumawag ka. Pakiusap. Pagkatapos nun ay biglang lumuwak ang lalaki. Dumulas ang kamay mula sa kardigan ni Maria, at nagbitin ng katamtaman sa tabi ng stretcher. Muli ang lalaki ay bumagsak sa isang mabigat na nangangabago na unconsciousness. Tumayo si Maria. Ang katahimikan ng pasilyo ng ospital ay tila nagringal na ngayon, masinsin. Kailangan niyang tumawag kaagad. Ngunit ang tanging telepono sa buong palapak na may koneksyon sa lungsod ay nasa duty room, at doon, sa likod ng mahigpit na nakakalok mula sa loob na pinto, mahinahon na natutulog si Ate Gloria. Ang pagpukaw sa senior nurse ay nangangahulugang sumugal sa masamang eksena. Hindi maniniwalang si Ate Gloria sa kwento ng pabrika at mga lihim na deal, ituring itong delirium ng isang bruisado. At tiyak na harangan ang ekses sa telepono. Saka pa ay iulat kay Doc Ernesto kinaumagahan na ang bagong empleyada ay naglaro ngang kalokohan sa oras ngang trabaho, tumingin si Maria sa nurse station. Sa isang metal na tray sa gitna ng mga instrumento ay may bahagyang kumikislap na patag na medical spatula. Madalas itong ginagamit ng mga matandang doktor nang hindi ayon sa intended use nito, kapag ang isa sa mga intern ay aksidenteng nakulong ang nga mahinang lock sa mga silid. Kinuha ng babay ang malamig na steel plate. Ang metal ay hindi komportable na malamig sa kanyang basang palad. Sa tos niya ay lumapit sa puting pintuan ng duty room. Sa puwang ay nakaabot ang mahinang liwanag ng street lamp, at sa likod ng panel ay narinig ang malakas at mabigat na pagtulok ni Ate Gloria. Kailangan kumilos ng mabilis. Ipinasok ni Maria ang manipis na gilid ng spatula sa makitit na puwang, hinahanap ang patagilid na loktong. Ang plato ay kumalmot sa metal. Pinindot ng babay ng mas malakas, nararamdaman kung paano nanlakas ang nga kalamnan ng kanyang braso. Nakaroong tuyong click. Sumunod ang lock.
Maingat niyang itinulak ang pintuan. Tumalab sa ilong ang nakulong na amoy niyang efikasen, murang instant coffee at ang nga matamis na pabango ngang senior nurse. Sa isang lumubok na sopa, nakatakip ngang makulit na kumot, nakaangat ang mabigat na anyo ni Ate Gloria. Sa mesa, nanaylawan lamang ng dilaw na liwanag mula sa bintana. May itim na malaking rotary dial telephone. Mahinahon na humakbang si Maria patungo sa mesa. Naging mabilis at mababaw ang pahinga. Kinuha niya ang malamig na handset, sinisikap na huwag mabunggo ang aparato upang hindi ito kumalam. Ang dial tone sa kanyang tainga ay tila nakakabibing. 7314. Ang dial ay bumabalik ng may tahimik na haginit pagkatapos ang bawat numero. Ang tunok na iyon ay tila mas malakas pa kay Maria kaysa sa kulop. Tumingin siya sa natutulok na babay. Huminto ang pagilik. Mabigat na nagikot si Ate Gloria, nakmumurmurang may sinabi sa pagtulok, ngunit hindi nagising. Sa handset ay nakpatuloy ang mga mahahabang ring. 1, 2, 3. Sa ikalimang ring, sa kabilang dulongang, linya ay kinuha ang tawag. Hello. Ang isang husno na hindi masayang boses ng lalaki. Kailangan ko si Borromeo. Bulong ni Maria. Tinatakpan ang handset ng palad. Narito. Sino ito sa ika-4 na oras ng umaga? Tumatawag ako mula sa ospital ng lungsod ng Davao. Surgical ward. Sa amin ay dumating ngayong gabi ang isang batang lalaki, lubhang nasaktan. Hiniling niyang ipaabot sa inyo. Sandali siyang nataranta, nalala ang eksaktong nga salita. Kinansala ang deal. Mga dokumento sa loka. Sa kabilang dulo ay nakaroon ng ganap na mabigat na katahimikan. Ang antok mula sa boses ngang kausap ay biglang nawala, pinalitan ng still tension. Sino ang kasama niya? Naging matalim ang boses, gayang tamang hampas. Sinabi niya. Ginawa ito nga aking inang ampon, asawang ang tatay, at hiniling niyang iligtas ang kanyang ama. Narinig ang tunog ng nagalaw na upuan at mabibilis na hakbang sa background. Huwag ibigay siya sa kahit sino, naririnig ninyo? Ilang oras lang. Nandun na kami. Ano ang inyong pangalan? Maria. Duty nurse lang po ako. Nagmadaling ibaba ni Maria ang handset sa kanyang kabit, hindi naghihintaying sagot. Lumabas mula sa duty room, maingat na isinara ang pinto, tinitiyak na nauyan ang tong ng lock. Pagbalik sa pasyente, walang lakas na naupo ang babae sa upuan. Tila hindi kagagawan ang bigat niyang mapaa. Doon lamang niya napagtanto kung anong bagay ang pinasok niya. Ang makriminal konflik ng mataon na iyon ay hindi nagpapatawat ng kahit sino. At siya, isang simpleng nurse, ay kararating lang sa gitna ng isang mapanganib na salungatan ng ibang tao. Ang natitirang bahagi ngabi ay lumipas na parang sa ulap. Pinalitan ni Maria ang makompres, sinubaybayan ang pulsong estranghero na hindi na muling nagising, at nakinig sa bawat kalansing ng pintuan ng ward. Sumikat ang araw. Sa labas ng bintana ay lumitaw ang mag-gray na silueta ng hubat na mapuno. Tumigil ang ulan, nagiwan lamang ang tingkal na langit at malalim na mga palakang tubig sa basak-basak na aspalto ng bakuran ng ospital. Sa pasilyo ay nagsimulang magilaw ang mga araw na ilaw. Nagising si Ate Gloria. Malakas na bumukas ang pintuan ng duty room. Ang senior nurse, na nanggagawa inayos ang pinindot na chemically permed na buhok, ay lumabas sa pasilyo. Napansin si Maria na nakaupo pa rin sa tabi ng stretcher, ngumiti siya ng bahagya. Ano? Anak, hindi ba namatay ang iyong hampas lupa? Malakas siyang tanong, lumalapit ng mas malapit. Sayang ang pagsisikap. Para sa magaganoong tao, walang bonus na ibinibigay, walang salamat. Dalhin mo siya sa malayong kwarto. Malapit na ang morning shift. Wala siyang dapat dumiyan. Tahimik na tumayo si Maria, handa nang sumunod sa utos, nang biglang mula sa direksyon ng pangunahing hagdan ay narinig ang huning ng maraming paa. Hindi iyon ang makalabit-kalabit na hakbangang nga pasyente, o ang malambot na lakat ng nga doktor sa goma na sinalas. Sa magandang tiles ay may tiwala, at mabigat na hakbang ang mamahal na mga leather shoes. Biglang tumigil si Ate Gloria at lumingon. Malakas na bumukas ang nga mabigat na pintong ward, at sa pasilyong surgical department ay pumasok ang ilang malalaking lalaki sa mahigpit na madilim na masuet. Sa unahan nila, nakatukot sa isang malaking tungkot na may pilak na hawakan, ay isang matandang maringal na tao. Ang kanyang mamahal na barong ay malinaw na nakukumpetensya sa kupas na pintura ngang gadingding nga ospital. Ang mukha ni lalaki ay maputla, baluktot niya pagkabalisa, at ang tingin ay nakikidlat, sinisiyasat ang espasyo. Huminto siya sa gitna ng pasilyo, tinatanaw ang natataranta si Ate Gloria, pagkatapos ay inilipat ang kanyang nga mata sa stretcher at tumigil. Bahagyang nanginig ang tungkot sa kanyang nga kamay.
Isko, malalim, na parabang mula sa lupa, huminga siya, at nakalimutan ang kanyang dignidad, natilapon patungo sa bruisadong pasyente. Umatras si Ate Gloria, humihinga ng nagulat, gaya ng isda na inihagis sa dalampasigan. Ang kanyang tingin ay lumukso mula sa marangyang bisita patungo sa mahina na anyo ni Maria. Sa ward ay namoy ang malalaking pagbabago. Mabigat na lumuhod ang lalaki sa harap ng stretcher. Sa dibdib ni Bernardo Santos ang tatay ay kumalat ang isang mabigat na nasusunok na kawalan. Ang parehong kakilakilabot na pakiramdam ng hindi na maaring itama ang kasalanan, kung saan nayon ang kanyang tanging anak ay nagbabayad. Isko, anak, ang boses ng malaki at makapangyarihang tao ay nadulas, lumapat sa isang walang lakas na pag-ungal. Ang kanyang makamay, tuskado ngang garingkel at mga spot ngang katandaan, ay huminto sa 1 milimetro mula sa dinuguan mukha ni Iskong Borromeo. Natatakot si Bernardo na hawakan ang kanyang anak. Para bang ang isang maling galaw ay maaring sirain ang manipis na hangganan na nagpapanatili sa batang lalaki sa mundong ito. Sa isipan ng ama ay kumakampaniliang marahas ang nga alaala. Gaano siya nabutas ng mata. Para sa isang bata at magandang asawa, para sa ilusyon ng nagbalik na kabataan, at kaligtasan mula sa lumalapit na hiningangang katandaan, nagpasok siya ngang isang mandurukot sa kanilang tahanan. Sinubukan ni Isko na buksan ang kanyang nga mata. Nagdala ang anak ng dokumento. Pinatunayan na ang bagong asawa ay lihim na inilalabas ang mga aset ng kanilang pinaksamang negosyo. Sa mga dumiakon na ang kanyang mga koneksyon sa criminal world, ng katapusan ng ninitias ay nakamamatay na mapanganib. Ngunit si Bernardo ay nagbubulag-bulagan lamang. Ang pagmamataas at hayok na takot sa pag-isa ay nagpapilit sa kanya na maniwala sa matamis na kasinungalingan ng batang asawa at bintanging ang kanyang sariling anak ng simpleng inggit sa pamana. At iyon ang presyo ng kanyang matatandang kahangalan. Nakahiga sa harap niya, humihinga ng pabahid sa pamamagitan ng nangyari niyang labi. Patawarin mo ako, bulong ni Bernardo, mababang iniyukong ang kanyang abuhing ulo. Nanginginig ang kanyang nabalikat. Nakakalamang kasabihan ang katandaan, ay hindi nagsisinungaling ang matanda ay nakamali ng dahil sa pag-ibig. Aking anak, ako mismo ang nagpasok ng kamalasan sa ating tahanan. Ilang hakbang lamang ang layo ni Maria, nararamdaman kung paano ang tunay, hubad na kalungkutan ay nagdudulot ng panginginig ng habag sa kanyang likod. Nakita niya sa harapan niya hindi isang makapangyarihang negosyante, kundi isang nagtatago na ama, durok ng kanyang sariling pagkakamali. Ngunit ang dramatikong katahimikan ay biglang pinagulong ng lansing ng isang starchet na uniforme. Si Ate Gloria, sa wakas nagtagumpay sa unang shock at tinasa ang halaga nga suwit nga mabisita, nagdesidyong kunin ang inisyatibo. Sumugot sa espasyo ang amoy ng kanyang matamis na pabango, pinapalitan ang amoy ng gamot. Ay, nakakalungkot naman. Pinagpaging ng senior nurse ang kanyang mababang makamay, ibinihis ang isang maskara ng pinakamataas na habag. Mabilis niya itinulak si Maria sa balikat at lumakat patungo kay Bernardo Santos. Huwag kang mabahala, lalaki. Kami ngangga kasamahan ko ay buong gabing gising, lumipat sa paligid niya tulad ng saraling pamilya. Ang pinakamahusay na magamot ay nagawa naming makuha, naglagay nga ma-IV drip, inhuhugas ang masugat, ni minuto ay hindi kami lumayo. Ang pag-alaga namin sa ward ay pinakamataas na antas. Dahan-dahang itinaas ni Bernardo ang kanyang ulo. Sa kanyang mapungay na mga mata, na isang sandali ay puno ngang luha, nagsimulang magdilaw ang malamig at mabigat na galit. Tinanaw niya ang matabang anyo ni Ate Gloria ngang isang hindi kumukurap, umaapak na tingin na ang babay ay hindi niya sinasadya ay umatras, na parabang nakabangga sa isang dinakikitang dingding. Sa sandaling iyon ay sumuon ang isa sa makasama, isang matangkat at malawak na balikat na lalaki na may matalim na tingin. Siya mismong si Borromeo ang ama hindi, ang pinagturuan ni Maria ng ilang oras na ang nakalipas. Mula sa kanya ay may amoy ngang malamig na sariwang hangin ng labas at magandang tabako. Sandali, nangusap si Borromeo na magwawastong si Freddy Dalisay, ang kanang kamay ngang ama pulikling tinanaw ang nars. Sino sa inyo ang tumawag sa akin ng halos alas 4 ng umaga? Ang boses ay bata at ang tumawag ay nagpakilala lamang bilang duty nurse. Nagpalakaslup na dumilat si Ate Gloria, sinisikap na mapanatili ang mukha. Ano pang matawag sa gitna ng gabi? Ang telepono ay nakalok sa duty room. Ako mismo ako ang tumawag, tahimik ngunit matibay na nagsalita si Maria, lumabas mula sa likod ng senior nurse. Itinaas niya ang kanyang mabalikat, kahit nasa loop ay lahat ay kumikiskis sa isang mahigpit na bola. Dahan-dahan na tumayo si Bernardo mula sa kanyang pagkaluhot, suportadong isang security guard na dumating sa oras.
Maingat niyang tinanaw ang mahina na babae sa gray na kardigan. Sa kanyang maputlang muka ay namumukot tangi ang maitim na bilok mula sa isang gabing pagpupuyat, at sa kwelyong kanyang uniform ay may ilang maliit na batik ng dugo ng kanyang anak. Nakamalay siya ng isang sandali lang, nagpatuloy si Maria, diretso na tumingin sa matang ama ni Isko. Hiniling niyang ipasa ang kombinasyon ng nga numero at isang parirala. Hiniling niyang babala sa inyo. Sinabi niya. Kinansela ang deal. Madokumento sa locker. At nagdagdag pa siya na ginawa ito ang inyong asawa. Madokumento sa locker. Inulit ni Dalisay, nakatuon sa kanyang pinuno. Don Bernardo, ibig sabihin ay nagawa ni Isko na itago ang orihinal na kontrata ng pagbiling ng pabrika. Kung wala iyon, hindi maaring ilipat ng babaeng iyon ang negosyo sa kanyang mataw. Iniligtas niya kayo. Iniligtas niya ang gawa ng inyong buhay. Halos ibinigay ang kanyang buhay para doon, malalim na nagsalita ang ama. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Maria. Sa kanyang kilos ay naramdaman ang dating kapangyarihan. Maingat niyang kinuha ang maliit na kamay ng babae sa kanyang malaki at mapusok na palat. Ang kanyang balat ay tuyot at mainit. Anak, malaki ang aking utang sa iyo. Sa mapangahas na panahong ito, magpakita ng ganong tapang kung hindi ang inyong tawag. Ang magabuitre ay pinalis na siya dito sa higaan ng ospital. Hindi ko malilimutan ang inyong kagandahang loob. Habang buhay ko. Bahagyang pinipit niya ang kanyang nadaliri, ipinagbabago ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Ang mukha ni Ate Gloria sa sandaling iyon ay naging pangit na pula-pula. Naninikip siyang galit at takot ng sabay. Kayo huwag kayong pakinggan ang maliit na iyon, sumigaw siya, nawawala ang natitirang kontrol ang sarili. Ako ang nagutos sa kanya na alagaan siya. Ako ang nag-organisa ang buong proseso ang paggamot. Ako ang senyor dito. Dahan-dahan na lumingon si Bernardo sa kanya. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging makapal at mabigat. Tumahimik ka. Babae, sabi niya ng napakahina. Ngunit sa katahimikang iyon ay may banta na agad na isinara ni Ate Gloria ang kanyang bibig. Sapat na ang nakita ko sa buhay para makilala ang ginto mula sa murang imprint. Nais mong mapuri mula sa kapabayaan ng iba, ngunit hindi mo nagawa. Manawagan ka ng manawagan na mabuti ang aking anak, kung hindi ay personal kong alamin kung paano gumagana ang inyong ward. Sa sandaling iyon sa dulong ng pasilyo ay, lumitaw ang malaking anyo ni Doc Ernesto Villanueva. Ang matanda at buhok na siruhano, habang itinatali ang sintas ng isang sariwang surgical chop sa pagmamadali, ay humakbang patungo sa grupo. Ano itong mitingan sa rehab ward? Mahigpit siyang tanong. Nagtatangkilik ng gakilay. Ospital ito. Hindi isang palengke. Tinatasa ang sitwasyon at napansin ang namarangyang bisita. Si Doc Ernesto ay agad na nakpalit ng propesyonal at tuyong tono. Kayo, ako ang nag-aalala, ang makamag-anak ng gabi-gabing pasyente na may maraming trauma. Ako ang operating surgeon. Ang kondisyon ay matatak na kritikal. Ang transportasyon ay posible lamang sa ICU. Magandang araw, Doktor. Kapansin-pansin na bumaba ang tensyon ni Bernardo nang makipag-usap sa doktor. Ako ang ama. Ililipat namin si Isko. Sa labas ay may nahihintay na brigade mula sa isang pribadong klinika sa Maynila. Mas magandang kagamitan dun, at mas madaling magbigay ng seguridad. Ihahanda ba ninyo ang discharge papers? Tumango si Doc Ernesto, mabilis na inialis ang matalinong tingin kay Maria. Ihahanda ko. Mahal, anak, tulungan ang mag-AMT sa transportasyon. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya, ikaw ang maghahatid. Humigit kumulang 40 minuto ang ginugol sa proseso ng paglipat. Para kay Maria ay parang nagtatrabaho siya sa isang panaginip. Maingat niyang inilipat ang nga tubo nga IV drip, tinutulungan ang nga malakas na lalaki mula sa pribadong brigade na ilipat si Isko sa nga modernong pneumatic stretcher. Sa buong oras ay naramdaman niya ang matabil, pangsiyasat na tingin ng amangang pasyente. Nang sa wakas ay nagsimula ang prosesyon patungo sa labasan, si Dalisay ay kaunti namang huminto. Iniutos ngang kamay nito sa loob ng sweat pocket at naglabas ng isang mataba na puting sobre. Maria, ito ay mula kay Don Bernardo, isang maliit na bahagi naming pasasalamat. Iniabot nito ang sobre sa babay. Umatras si Maria ng isang hakbang, para bang mula sa apoy. Nagnagalap ang kanyang mapisngi. Huwag, kunin ninyo, mangyari, ang boses niya ay nanginig, ngunit tumanggi siya ng determinado. Ginagawa ko ang aking trabaho. Hindi tinatanggap ng paraang pagtulong sa tao. Mali iyon. Ngumiti si Dalisay. Hindi masamang loob. Kundi may totoong pakamangha. Ibinaon niya ang sobre. Isang natatanging ibon ka talaga, Maria. Mag-ingat.
Malakas na napintal ang nga pintong war, isinasara ang tunong nga hakbang. Sa pasilyo ay nakiwan lamang sina Maria, Doc Ernesto, at si Ate Gloria, na buong oras na nakatayo ng tahimik, gayang ang isang bagyo. E ano, anak, humihis ang senior nurse nang lumipas ang mga tinig ng nga bisita sa hagdan. Ang kanyang nga mata ay naghagis ng malalason na palaso. Inakala mo bang nahuli mo ang swerte sa buntot? Tumanggi sa para upang ipakita ang iyong kabanalan? Hangal kang babay. Bukas ay malilimutan ng mayayamang iyon ang inyong pangalan. Pero kasama ko pa rin kayong magtrabaho. At maniwala ka, gagawin ko ang inyong buhay na masaya. Ang Enero 1999 ay bumagsak sa Davao nga walang habas na nakakabarang lamig. Ang malumang kahoy na frame sa surgical ward ay naging makapal na layer nga makristal na yelo, na ang nga pattern nito ay parang mahiwagang mahalaman mula sa isang kwentong bata. Halos hindi kayang central heating ang lamig ng taglamig, at ang temperatura sa mapasilyo ay balansyando sa hangganan ng pinakamababang pinapayagan. Ang mga pasyente ay nagtatakip ng damit pantulok sa pamamagitan ng damit na wool na dala mula sa bahay, at ang mga nurse ay nagtatago ang malamig na mga kamay sa bulsang makapal na uniforme. Nakatayo si Maria sa likod ng nurse station counter, nagisort ng nga umaga na prescription. Ang tunok ng mga tableta na pinipigya mula sa crackling ng mga blister pack ay tila kakaibang malakas sa antok na katahimikan ng umaga. Ang malamig na makinis na plastik ng maliliit na tasang gamot ay dumudulas sa mga daliri. Naramdaman ng babay ang bahagyang sakit sa kanyang baywang epekto ngang ikatlong sunod-sunod na dutingang gabi. Si Ate Gloria, tapat sa kanyang pangako na gawing pagsubok ang buhay ng matigas na ulo na nasasakupan, ay mahusay na binabago ang schedule. Binibigyan si Maria ng pinakamabibigat na shifts. Biglang mula sa unang palapak ay narinig ang kalabok ng mabibigat na pintuan na sinapawan ng matigal na makapal na balat na dating magaspang. Sa malakas na hagdanan ay narinig ang matibay na maghahakbang ng lalaki. Hindi ito ang kalabit-kalabit na lakat na maga, may sakit na ang malambot na hakbang naga, doktor sa goma na maga sapatos. Ang tunog ng mamahal na sapatos, malinaw na nagtatanda sa palaos na lumanatiles, ay nagpapaalap kay Maria na itaas ang kanyang ulo mula sa kanyang ngatalaan. Bumukas ang double doors ng ward. Ang sariwang, matulis na malamig na hangin ay isang sandali na pumutok sa pasilyo, nag-alis ng karaniwang amoy ng ospital na camphor at ultraviolet. Sa mahabang pasilyo ay may tiwala na humakbang ang isang matangkat na lalaki sa madilim na cashmere na kuat na perpektong hiwa. Sa kanyang malapat na mga balikat ay bahagyang kumikislap ang hindi matunaw na mga snowflake. Sa kanyang makamay ay may hawak siyang napakalaking, kahangahangang maluho para sa isang probinsang lungsot ng katapusan ng 90s na isang buket ng puting krisantemum. Ang siksik, mapait sariwang aromangang babulaklak ay nangunguna sa kanya, pinupuno ang buong espasyo. Natulala si Maria, hindi niya iniabot ang ampula sa tray. Ilang segundo ang kinailangan niya upang makilala sa marangal. Ganap na kumpiyansang taong ito ang parehong walang pangalang pasyente na 2 buwan na ang nakakaraan, ay nakahiga sa stretcher, na nagtatanghal ng isang walang tigil na dugong maskara. Tanging ang malalim at pumupunta sa templo na pulas na pilak na paklat na sumasakay sa kanang kilay ay nagpapaalala sa trahedya ng Nobyembre, ito ay si Isko Borromeo bumalik. Mula siya dutirum malakas na nagtatakong sapatos, lumabas si Ate Gloria. Dala niya sa mga kamay ang isang tumpok ng makapal na kartong folder na may mga medical record. Napansin ang bisita, biglang tumigil ang senior nurse. Nawala ang isang folder mula sa mahumina niyang daliri at bumagsak sa sahig ng may malakas na paghampas. Kumakalat bilang isang fan ngang gadilaw na forms ng pagsusulit. Naging pangit na pula-pula ang muhang babay, at ang makapal na mga labingang pulang lipstick ay nagbukas sa tahimik na pakamangha. Kahit hindi lumingon si Isko sa tunog ng nalipat na mga papeles. Ang kanyang maitim na mapanuring nga mata ay walang palya na nakuha ang mahina na anyo ni Maria sa likod ng nurse station counter. Lumapit siya ng direkta. Ang naghihiwalay sa kanila na counter ngang post ay tila isang nakakatawang hadlang ngayon sa pagitan ngang dalawang ganap na magkaibang mundo. Ngeng kahirapan, kaligtasan, at tungkulin at ng mundo enge malalaking pera, kapangyarihan, at pagkakataon. Magandang umaga, Maria, sinabi niya. Ang boses ay matatag, malalim. Ang mamaikling parirala ay bumabagsak ng maikting at tumpak. Walang ni isang gramo ngang pakukunwari sa kanila. Nangako ako sa sarili ko na ang aking unang paglabas pagkatapos ng rehabilitation ay maging dito. Nilunok ni Maria ang bukol na pumapasok sa kanyang lalamunan. Ang kakaibang pagkabalisa ay sumumpong ang pahinga niya, ang napisngi ay biglang nainitan. Mabilis niyang natanggal ang kanyang nga medical na guantes, na ang goma ay hindi komportable sa kanyang balat, at inihagis sa tray. Magandang araw.
Isko. Naalala eng babay ang kanyang unang pangalan sigurado siyang ikikintal ito eng ama noong gabi eng pagdating. Sinubukan niyang bigyan ang boses ng pinaka-neutral at profesional na tono, kahit sa loop ay lahat ay nanginginig sa pagkagulat. Nagagalak akong makita kang nakatayo. Kumusta ang iyong rehabilitasyon? Salamat sa inyong tapang, napakahusay. Inilagay niya ang mabigat na buket diretso sa top ng logbook. Malapit na ang mga bulaklak ay mas matapang ang amoy, nagpapaalala ng pagkakaroon ng isa pang magandang buhay sa kabilangang nga dingding ng mapanglaw na ospital na ito. Sa sandaling iyon, si Ate Gloria, sa wakas ay nakabalik mula sa shock, mabilis na pinulot ang mga nalaglak na papel at nakmartsa patungo sa post. Ang kanyang bunok na muka ay agad na nagsuot ng maskara ng pinakamataas na halos maternal na kasabikan. Isko, Diyos ko, anong kaligayahang makita kang nasa ganoong kahusay na kalusugan. Nagalak siya ng peke o sa tinik, walang kahiyang nagtulak kay Maria sa balikat sa isang gilid. Mula sa senior nurse ay malakas na amoy ng halongyang murang hairspray at ang kanyang ngapabango. At ang buong grupo ay nabalisa, nagdasal para sa inyong kagalingan. Dapat kang pumunta sa opisina ng punong doktor. May organisa kami ng kape. Si Doc Ernesto ay babalik na mula sa rounds. Dahan-dahan, para bang ayaw, inilipat ni Isko ang kanyang tingin sa senior nurse. Sa kanyang na mata ay walang galit o pakairita, tanging ganap na nakatulik na lamig, na pisikal na hindi maganda ang pakiramdam niya. Salamat sa magandang pagtanggap, pinutol niya sa tono na hindi nagpapahintulot ng tutol. Ngunit hindi ko kailangan ang kape, at ang alaala ko, kabaliktaran sa pinsala ng ulo, ay perpektong gumagana. Natatandaan ko sa detalye ang habing iyong. Natatandaan ko kung sino ang eksaktong nakaupo sa tabi ko hanggang umaga, inaalaga ang mga sugat, at kung sino ang nagutos na iwan ako sa pasilyo tulad ng isang walang pag-asa. At alam ko kung sino ang nakasalan ng paglabag sa trabaho upang matawagan ang aking ama. Nanginig si Ate Gloria sa nahanda na tirade. Ang kanyang mabibigat na mga balikat ay sumuko. Ang peking ngiti ay nagagos, inihahayak ang pakalito eng isang malalim na malungkot na tumatanda na babae, na ang maliit na kapangyarihan sa loop eng isang ward ay karakarakang niyurakan ng pampubliko. Umatras siya ng isang hakbang. Frantikong pinipiga ang mga gilid ng kanyang uniforme sa mga kamay. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Maria sa kanyang mananakit ang isang kakaibang, malapot na habag. Ang patuloy na takot sa buhay at mga utang ay lumabas sa babay ngang lahat ng kanyang pagkatao, nagiwan lamang ngang isang walang laman at mapait na balangkas. Muli ay lumingon si Isko kay Maria, ganap na binabalewala ang presensya ng senior nurse. Hiniling ang aking ama na si Don Bernardo na ipaabot sa inyo ang pinakamalalim na pagpapasalamat. Kapansin-pansing bumaba ang tono ng laki. Ang ginawa ninyo, hindi lamang kayo natupat ng inyong medikal na tungkulin. Iniligtas ninyo ang aming pamilya mula sa ganap na pagkawasak. Kumusta siya? Tahimik na tanong ni Maria. Ang paksang ng pamilya, kapatawaran, at mga nasirang koneksyon ay lagi sanang nagdudulot ng sharp pain sa kanya. Masyadong maliwanag niya ang natatandaan ang nakasubsop na anyo ni Don Bernardo, durok ng kakilakilabot na katotohanan. Humihilap ang makatangyan ng mukha ni Isko. Physical ay titiis na. Moral ay nasira siya, matapat na sinabi ni Isko, diretso na tumingin sa mga matang babae. Naiintindihan mo, ang monawaan sa katandaan na ang taong nagbabahagingang iyong tinapay at higaan ay malamig na naghihanda ang iyong pagkaabala pinapatay nito ang tiwala sa mga tao. Ang inangampon ay nasa ilalim ng ang investigasyon. Ang nga papel mula sa loker ay sapat upang ganap na mapatunayan ang kanyang mga manipulasyon sa assets ng pabrika. Ngunit para sa aking ama, mahinang pahinga ito. Kinakain siya ng pagkakamali para sa kanyang sariling pakabutas ng mata. Sinisisi niya ang kanyang sarili na para sa ilusyon ng isang batang buhay ay pinabayaan ang kanyang sariling anak. Ito ang mabigat na alingaw-ngang pagtataksil na kailangan naming lahat na matagal na pagalingin. Tumango si Maria ng may pag-unawa. Sa kanyang utak ay pumailan lang ang naalala ng kanyang yumaong ina, ng ganap na tiwala na namumuhay sa kanilang maliit na apartment. Ang kahirapan ay hindi sumira sa kanilang koneksyon, habang ang malaking perangang pamilya ni Isko ay naging katalista ng isang kakilakilabot na trahedya. Mabigat na pasanin ang kasalanan at pag-aalaga, sabi niya nang may pagmumuni-muni. Ngunit ang pangunahing bagay ay buhay kayo. Ang oras ay makakatulong sa kanya na patawarin ang kanyang sarili. Maingat na pinag-aralan ni Isko ang kanyang mukha, na parabang nagbabasa ng isang mahirap na teksto. Maria, isang maikling pahinto ang ginawa niya, binabago ang paksang usapan. Nagkaroon ako ng mahabang pag-usap kay Doc Ernesto. Marami siyang sinabi tungkol sa iyo, tungkol sa inyong talento,
sa inyong kahangahangang intuisyon at tungkol sa inyong pangunahing pangarap. Nakniebe si Maria. Naramdaman ng kanyang ngapisngi ang init. Naging hindi komportable siya na ang kanyang pinakamalalim na pangarap, ang kanyang personal na gabay na bituin, ay tinalakay ng wala siya. Umatras siyang kalahating hakbang, na-cross ng braso sa dibdib bilang isang protective na kilos. Labis na pinalaki ni Doc Ernesto ang aking kababaang lupnam nga kakayahan, malamig na sinabi niya. Mapangarap lamang iyon, na malamang ay hindi matutupad sa malapit na mga taon. Alam ninyong mabuti ang realidad ng ating panahon. Ang pagpasok sa medikal na paralan ng walang seryosong suporta sa pananalapi o mga patron ay halos imposible. At hindi rin ako makapag-aral ng buong oras, dahil kailangan kong kumita. Walang mahal na tao na natitira sa akin na makatulong. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako. Yumuko si Isko ng pasulong, nakatukot ang nakamay sa kontrangang post. Ang kanyang boses ay naging mapanghikayat at nakakakilig. Nais kong bayaran ang inyong pag-aral mula sa unang hanggang huling taon, kasama ang buwan ng scholarship na magbibigay daan sa inyong mahinahon na mag-aral hindi na magduto ng gabi-gabi ng ilang sentimo na nagtitis. Pabaya siyang tumango sa direksyon ng pintuan ng duty room, kung saan naktago si Ate Gloria nga nitong pagtrato. Sa pasilyo ay bumaba ang makapal na vibrating na katahimikan. Dalawang janitor, nahugas ng masahik sa tabingan treatment room, ay natulala na may matela sa makamay, natatakot na mapalampas ang kahit isang salita. Tumingin si Maria sa makapangyarihang, matibay na lalaking ito, na napakakaswal na nag-alok sa kanyang susi sa kanyang kinabukasan. Sa look niya ay nagtatagisan ang pagmamalaki na pinalaki na magataon na self-sufficiency at ang katwiran. Ang pagtanggap ng ganoong sagana na tulong mula sa isang dating pasyente ay para sa kanya ay mali, halos nakakanilsulto sa kanyang profesional na karangalan. Hindi ko ito matanggap, matibay na sinabi ng babay, itinaas ang kanyang likod. Ang tingin ng kanyang brown na mata ay nakipagtakpo sa madilim na tingin ni Isko. Ang aking tulong noong gabing iyon ay hindi ipinagbibili at walang presyo. Ginawa ko ang dapat gawin. Sa malabi ni Isko ay lumitaw ang isang magaan, tunay na ngiti. Wala ni isang patangang pagmamataas dito, tanging malalim na paggalang. Babinalaan na ni Doc Ernesto na kayo ay hindi kapanipaniwalang matigas ang ulo, sabi niya. At ang inyong pagiging matuwid ay nagbibigay sa inyong ang karangalan, ngunit hindi ako sanay na sumuko, kaya nag-aalok ako ng kompromiso. Inilabas niya mula sa loob na bulsang kanyang coat ang isang business card at inilagay ito sa tabingam na bulaklak. Ang rektangulo ng makapal na mamahal na karton ay bumaksak sa gasgas na plastik ng nurses station counter ng may bahagyang tuyong click. Ang mat na puting ibabaw ng card ay nakukumpetensya sa opisyal na kapaligiran ng ospital. Ibinaba ni Maria ang kanyang tingin. Ang malaking, tinatiyahang typographical na font ay nagsasabi, Borromeo, Isko G, General Manager. Ito ay hindi kawanggawa, Maria. Sa pantay, ganap na walang condescension na tono, nagsalita si Isko. Tinanaw niya siya ng diretso, kinikilala sa manipis na nurse na ito ang isang katumbas ng lakas ng loob. Ang aming pabrika ay kasalukuyang dumadaan sa isang mahirap na yuktong ang paglilinis mula sa madating manipulasyon ng aking inang ampon. Nireristo namin ang produksyon at nagpaplano na magbukas ng sariling modernong medical facility para sa mga manggagawa. Kailangan ko nga tapat, matapat na tao. Mga tao na personal kong kilala ang kanilang integridad. Nagsagawa siya nga maikling paghinto, binibigyan siya nga pagkataon na masuri ang sinabi. Sa pasilyo ay nakalansing ang isang metal na balde. Ang janitor, na sinusubaybayan ang bisita, ay nabitawan ang mop, ngunit agad na natakot at tumahimik. Nag-alok ako sa inyo ngang isang targeted contract mula sa aming kumpanya, nagpatuloy si Isko, at sa kanyang boses ay nakaroong business tone. Ang pabrika ay nagbabayad ng inyong pag-aaral sa medical school. Degree. Residency lahat mula sa una hanggang huling taon. Kapalit nito ay pipirmahan kang isang mahigpit na kontrata. Pagkatapos matanggap ang iyong degree bilang diagnostic specialist, babalik ka sa amin at mamamahalan ng klinika ng pabrika. Kailangang bayaran ang na-invest sa iyo. Walang regalo, isang tapat lamang, mutually beneficial na kontrata. Dahan-dahang pinagpatakbo ni Maria ang dulong kanyang daliri sa matulis na gilid ng business card. Ang malamig na karton ay nagsusunog sa balat. Sa loop ay nagtatagisan ang karaniwang pag-ingat ng isang ulila, na sanay na umasa sa sarili at ang nakakabulag na nakakasakal na pag-asa. Ang isang targeted contract ay hindi alms na dapat bayaran ng kahihiyan. Ito ay trabaho. Ito ang pakilala ngang profesionalismo, ngang kanyang ngagabingang pagpupuyat sa makapal na medikal na mga aklat. Itinaas niya ang kanyang nga mata.
Sa tingin ni Isko ay wala ni isang patak ng male superiority o pagnanais na bilhin ang kanyang atensyon, tanging tunay na paggalang. Kailangan ko pang mag-isip. Nanginig ang boses ni Maria, nagpapakita ngang malaking panlup na tension, ngunit mabilis niyang napasakontrol ang sarili. Ito ay isang napakaseryosong hakbang. Hindi ako sanay na gumawa ngang ganyang desisyon sa pagitan ngam nga umaga na ifedrip. Sa mukha ni Isko ay muling lumitaw ang parehong magaan, nakakabiyak na ngiti, na sa kanyang mahigpit na mga katangian ay hindi maunawaang nagpapagliwanag. Ang malalim na paklat sa kilay ay bahagyang naktanggal. Kaya naman hindi ko hinahiling ang sagot ngayon. Maari naming talakayin ang lahat ng detalye ng kontrata mamaya sa mas tahimik na kapaligiran. Bahagya siyang yumuko pasulong, nakatukot ang mga kamay sa counter. Ang amoy ngang malamig na sariwang hangin ay nahalo sa mapait na aroma ngang puting krisantemum. Hihintayin ko kayo ng eksakto sa alas 7 gabi sa pangunahing pasukan. Maari kaming maghapunan, pag-usapan ang inyong kinabukasan at simpleng mag-usap nang wala ang mga puting lab coat at kaguluhan ng ospital. Pumayag kayo? Naramdaman ni Maria ang isang mainit na alon na dumaloy sa kanyang likod. Lahat ng kanyang babaeng intuisyon ay nagpapahiwatig na ang hapunang ito ay higit pa sa simpleng pagtalakay ngang isang business contract. Ito ay isang hakbang patungo sa isa't isa, nang 2 taong dumanas ng kirot at pagtataksil, ngunit napanatili ang kanilang panlup na liwanag. Itinaas niya ang kanyang balikat. Ang kanyang na buhok, mahigpit na kardigan sa ibabaw ngang kupas na uniforme, lahat ito ay biglang tumigil sa pagiging simbolo ng hirapan para sa kanya. Nagtatapos ang aking shift sa alas 6, tahimik na sumagot si Maria, at isang magaan, halos hindi mapansin na ngiti ang humipo sa kanyang ngalabi, lalabas ako sa SIM. Maikli si Isko ay tumango. Sa kanyang mata ay lumipas ang tunay na kasiyahan ng isang taong nakamit ang isang mahalagang layunin. Lumiko siya at hindi lumingon, naglakat patungo sa labasan. Malakas na umindayok ang ngagilit ng kanyang cashmere coat. Malakas na nagsara ang pinto ng pasukan sa likod niya, isinasara ang umaga na liwanag. Sa ward ay nakarong hindi kapanipaniwalang makapal na katahimikan. Kahit ang malumang tubo ng tubig ay tumigil sa pag-ugong. Mula sa kalaliman ng pasilyo ay narinig ang mabigat na paksasapat. Si Doc Ernesto Villanueva. Dahan-dahang hinihimas ang kanyang malalaking kamay pagkatapos ng umaga na rounds. Lumapit sa post. Ang kanyang makupas na mata sa likod ng masalamin ng makapal na kwadradong balangkas ay taimtim na nakikinita. Yumuko ang matanda doktor sa marangyang buket ng krisantemum, malakas na hininga ang mapait sariwang aroma ng bulaklak at aprubadong nakmumura. Ano ba, anak? Inayos ni Doc Ernesto ang kanyang gumagalaw na salamin, minamasdan ang namumula na muka ni Maria. Tila ang katarungan ay bumisita na rin sa ating pinabayaan ng Diyos na ward. Ang isang targeted contract ay isang tiyak na bagay. Ganun din ako nag-aral noong araw ko. Ang doktor ngang pabrika ay isang iginagalang na propesyon. At ang batang iyon, ang siruhano ay makahulugang nanahimik, naghahanap ng tamang salita. Siya ay isa sa hindi nagpapangalandakan ng salita. Bato. Hindi katulad ng ilan. Malakas na tumingin siya sa direksyon ng duty room. Bahagyang bumukas ang pinto mula ron, at si Ate Gloria ay lumabas sa pasilyo. Hindi na siya nagtatanda ng korek na lakat. Ang buong matabang anyo niya ay parang lumukmok, nalagasan, tulad ng isang nalasing na lobo. Ang maliwanag na pulang lipstick ay mukhang ngayon ay isang walang kwentang, nagsisigaw na batik sa maputing pagod na mukhang hindi na batang babay. Ang senior nurse ay tahimik, hindi nagtatangkat ng mga mata, dumaan sa tabingang post, mahigpit na yumayakap sa kanyang mga medical record. Sa kanyang nagapang na magabalikat ay mababasa ang ganap at walang kondisyong pakatalo. Naunawaan niya na hindi na siya maglalagos ni isang masamang salita sa direksyon ng tahimik at matitigas na batang babay. Ang kapangyarihan ni Ate Gloria ay natunaw sa abungang isang tingin ng isang makapangyarihang tao. Hindi naramdaman ni Maria ang tagumpay. Habang tinatanaw ang yumukot na likod ng senior nurse, naramdaman lamang niya ang isang malapot na kalungkutan mula sa pag-unawa kung gaano kaliit at kakilakilabot ang pamumuhay ng mga taong kinakain ng inggit at takot sa bukas. Maingat niyang inilipat ang buke palapit sa kanya. Ang malalaking puting ulo ng krisantemum ay nagpapalamig ng kanyang mga daliri. Ang matalulot ay matibay, sariwa, puno ngang buhay. Itinaon ngang babay ang business card na may tinatiyahang font sa malalim na bulsang kanyang lumang kardigan. Ang karton ay kumapit sa tela, at para kay Maria ay tila pisikal na naramdaman niya ang bigat nito, ang bigat ng kanyang bagong, hindi pa nasusulat, ngunit talagang pinakahihintay na kinabukasan.
Ang natitirang bahagi ng shift ay lumipas tulad ng isang maligayang, mainit na usok. Mekanikal na nagbigay si Maria nga injeksyon, sinukat ang presyon ng dugo, pinunan ang nga temperature sheet, ngunit ang kanyang nga naisip ay lumipat ng malayo sa kabilang nga dingding ng ospital. Alas 6 ay nagbigay na siya ng duty. Inalis ang kanyang starched lab coat at binitay ito sa makitid na metal na locker ng changing room. Nagbihis siya sa kanyang simpleng wool dress. Sinara ang kwolyo ngang war na winter coat at mahigpit na tinali ang cotton scarf. Paglabas sa hagdan ng ospital, huminga si Maria ngang masusunog na malamig na hangin ng Enero. Sa ibaba, sa tabi ngang may niyebeng iron gate sa liwanag ng dilaw na street lamp, ang isang malaki at itim na sasakyan ay dahan-dahang humihinga ngang makina. Sa tabi nito, hindi papansin sa matulis na hangin, ay nakatayo si Isko. Napansin ang kanyang mahinang silueta sa mga hakbang, humakbang siya patungo. Ang niyebe sa ilalim ng tinik na tsinelas ng Enero ni Maria ay kumangay ng maliwanag at tuyong tunog, gaya ng basak na baso. Mas mahigpit niyang pinagbikis ang magilid ng kanyang kot, sinisikap na pigilin ang maliit na panginginig. At hindi lamang ang pumupuspos na hangin na gumagala sa desyerto ngang bakuran ng ospital ang dahilan. Sa unang pagkakataon sa matagal, humakbang siya patungo sa hindi kilala, voluntaryong iniwan ang kanyang karaniwang, kahit gaano katamis, ngunit ganap na maunawa ang mundo. Binuksan ni Isko para sa kanya ang mabigat na pintuan ng sasakyan. Mula sa loob ay amoy init, mamahal na balat, at bahagyang aroma ngang magandang tabako. Dahan-dahang umupo si Maria sa malambot na upuan, nararamdaman ang sarili bilang isa na naktapak sa pintuan ng ibang palasyo. Sa katapusan ng 90s, ang mga ganitong kotse sa mga kalsada ng niyebengang probinsyang Davao ay bihirang makita at lagi itong sumasandal sa mapanghusga o mapagbantay na mga tingin. Malakas na naksara ang pintuan ng may mahinang marangyang tunog, isinasara ang ugong ng bagyong buhawi. Dahan-dahang, walang pakabigo, naktakbo ang sasakyan. Ang dilaw na liwanag ng street lamp ay dumulas sa kabinet, kumukuha mula sa kadiliman ng gumuguhit na balat ng niyebe. Nilamig kayo? Hindi nagtatanong, kundi nagsasabi ng katotohanan, sinabi ni Isko. Iniabot niya ang kamay sa control panel, dinaragdagan ang lakas ng heater. Ang mainit na hangin ay isang kasiyasiyang alon na bumaliktad sa mga paa ni Maria na nalamig. Nagreserba kami ngang mesa sa restauran sa bagong hotel. Tahimik doon, mainit, at ang pinakamahusay na luto ang karne sa lungsod. Pumayag kayo? Umasa ako sa inyong pagpili, tahimik na sumagot ang babay. Tinitingnan niya ang profile ng kanyang kasama tuwid na ilong, malakas na linyang baba, at ang pilak na peklat sa kilay, tataeng naranasang kataksilan. Sa liwanag ng nga umaapaw na tindahan ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Naglakbay sila ng tahimik, ngunit hindi iyon ang mabigat, nakakainis na katahimikan na gustong punan ng walang kwentang tsismis. Sa halip, ito ang katahimikan ng dalawang pagod na tao, na sa wakas ay nakaroon ng pagkakataong huminga at simpleng tumingin sa naglalaglag na niyebe. Ang restaurant ay tinanggap sila ng mahinang liwanag, ngamgas konche sa dingding na nakadisenyo na katulad ng lumang nga kandelabra, at ang tahimik na instrumental na musika. Sa nakargadong kumot na tela ay sumali ang maliwanag ng kandila, na nakalagay sa masalaming candlestick sa mamesa. Dito ay amoy ng evergreen mula sa mga dekorasyon ng puso ang puno ang niyog, inihaw na karne, at matapang na pulang alak. Ang waiter sa perpektong malinis na puting polo shirt at madilim na vest ay walang ingay na lumitaw mula sa liwanag, inurong para kay Maria ang mabigat na uwak na upuan. Umupo ang babay, nararamdaman sa kanyang likod ang makapal na velvet upholstery. Binuksan niya ang inialok na menu. Ang mapresyo na nakalimbag sa malikot na font ay nakpababa sa kanya ng panloob. Para sa isang ganong halaga ay maari siyang kumain ng isang buwan ng medyo simpleng pagkain sa ospital. Mabilis niyang isinara ang folder. Ako na ang pipili para sa ating dalawa, pumayag. Malambot na alok ni Isko, napansin ang kanyang pagkalito. Sa kanyang boses ay wala ni isang anino ang condescending na kabaitan, simpleng delikadong pag-alaga lamang. Inorder niya ang inihaw na karneng baka na may mahalamang aromatiko, mainit na tinapay at isang malaking tepot ng itim na tsaa. Nang umalis ang waiter, isinabit ni Isko ang kanyang nga daliri at inilagay ang nga ito sa gilid ng mesa. Ang ningas ang kandila ay kumikislap sa kanyang maitim na mga mata, ginagawang mas malalim pa ang tingin. Alam ko ang iniisip ninyo, Maria, nagsimula siya ng mahinahon. Nakaupo kayo dito? Tinitingnan ang puting mga kumot at inisip na lahat ito ay katulad ng isang hangal na alamat at nawalang libre. Sa aking buhay ay walang alamat na nangyari. Maingat na inayos ni Maria ang nga kamay sa kanyang damit. Ang wulen tela ay bahagyang kumurot sa balat.
Sanay akong magtiwala lamang sa mga bagay na maari kong makuha ng aking sariling mga kamay. Ang inyong mungkahi tungkol sa institute ito ay sagana. Masyadong sagana para sa simpleng pasasalamat. Dahan-dahan na tumango si Isko, tinatanggap ang kanyang pagiging tapat. Tama kayo, hindi ito pasasalamat, ito ay isang investment. Ngunit bago tayo lumipat sa numero at kontrata, gusto ko sanang ipaliwanag sa inyo ang isang bagay. Gusto kong maunawaan ninyo ang motibo ng aming pamilya, ang motibo ng aking ama. Nanahimik siya, nahintay habang hinuhulong waiter ang nasusuno na may bang-amoy na tsaa sa matasa. Ang aromangang mountain tea ay lumutang sa ibabaw ng mesa, ibinabalik si Maria sa kanyang pagkabata, nang ang kanyang ina ay nagpapakulong ng katulad ng mga halaman sa panahon ng matagal na taglamiging sipon. Ang aking ama na si Don Bernardo ay katulad na ngayon ng anino ng dating sarili niya. Nagpatuloy si Isko. Niyayakap ang tasa ng malaking mga palad. Ang tahimik na nakatagong kirot ay dumula sa kanyang nga maikling parirala. Alam mo, ang nga pisikal na sugat ay gumagaling, ang nga buto ay nagtatakpi, ngunit ang nasira sa loop ang aking ama ay nakbago sa loop ng 2 buwang ito na tila nagdaan ang 10 taon. Siya ay lubos na pumayat, tumigil na pumasok sa pabrika, buong araw na nakaupo sa kanyang opisina, nakatingin sa isang punto at tahimik. Nakikinig si Maria nang hindi pumuputol. Sa kanyang alaala ay lumitaw, ang anyo ngang matandang tao sa mamahal na barong, na nakatuhot sa maruming sahig ng surgical ward, bitaw ang tungkot. Ito ang kalinggong na kanyang sariling pagkakamali, matuwid, walang dekorasyon na sinabi ni Isko. Hindi siya hanggal na tao. Nagtayo siya ng isang imperyo sa pinakamapanganib ng mga taon ng krimen, ngunit ang katandaan ay nagtatakot kahit sa pinakamatibay. Nang dumating siya ang aking inang ampon para sa aking ama ay parang bulag siya. Binibili niya ang kanyang kabataan, ang kanyang ngapekeng ngiti para sa bahagi sa aming negosyo. Sinubukan kong patunayan sa kanya na siya ay humuhutot sa amin, na ang kanyang mga koneksyon sa criminal world ay nakamamatay na mapanganib. Nagawi kami hanggang maubusan ng boses. Tinawag niya akong isang walang pasasalamat na anak na nagsiselo sa kanyang kaligayahan. Uminom si Isko ng isang higop ng mainit na tesa. Nanlakas ang makalamnan sa kanyang lig. At pagkatapos ay dumating ang gabing iyon. Kung hindi kayo, Maria, kung hindi ang inyong tawag mula sa nakakalok na duty room, hindi ako mabubuhay hanggang sa umaga. Ang kanyang ngataw ay sumulpot lamang sa gabi upang tapusin ang trabaho sa kwarto. At ngayon alam ito ang aking ama. Alam niya na ang kanyang takot sa pag-isa ay halos na gastos sa aking buhay. Ang kasalanang ito ay kumakain sa kanya mula sa loob. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. At ang pinakamasakit, natatakot siyang tumingin sa aking mamata. Nagagalit ka ba sa kanya? Tahimik na tanong ng babay. Ang init mula sa tasa ay dumampi sa kanyang malamig na mga daliri, pinapagalaw ang dugo. Nagagalit ako, matapat na umamin ang lalaki. Dun sa bakanteng lote, isinumpa ko ang kanyang pagkabutas ng mata. At ngayon ay nakikita ko ang isang matanda na nawalan ng anumang suporta. Ang kapatawaran, Maria, ito ay mahirap na gawain. Marahil ang pinakamahirap sa buhay. Muling natututo akong makipag-usap sa kanya, natututo akong pumasok sa silid ng walang sumbat sa tingin, sapagkat ang pamilya ito ang tanging mayroon tayo. Kung sirain natin at ito, para saan pa tayong magtayo ng pabrika at kumita ang pra? Ang kanyang nga salita ay tumama kay Maria sa pinakamasakit na lugar. Ibinaba niya ang kanyang nga mata, tinitingnan ang komplikadong pattern ngang braided lace sa tela. Napakamatalinong tao ka, Isko, sabi niya, maingat na pinipili ang nga salita. Nang umalis ang aking ina, matagal siyang may sakit, at sa mahuling araw ay nagagalit din ako. Nagagalit sa mga doktor na nagtatago ng gakamay. Nagagalit sa aking sarili na hindi ko mababago ang anumang bagay. Nagagalit pa nga sa kanya sapagkat iniwan niya ako. At pagkatapos ay dumating ang pag-unawa na ang galit ay kumakain lamang ng napakahalaga na oras. Sa kapatawaran ay mayroong mas maraming lakas kaysa sa anumang hinaing. Mahahanap ng inyong ama ang kapayapaan kapag naunawaan niya na tunay mong pinatawad siya. Hindi sa salita, kundi sa loob. Maingat na pinag-aralan ni Isko ang kanyang mukha, na parabang nagbabasa ng isang komplikadong teksto. Para sa kanya ay hindi kapanipaniwala na ang batang babaeng ito, na namumuhay sa patuloy na pangangailangan at mabigat na trabaho, ay nagtataglay ng ganoong malalim at halos matatanda na karunungan. Sa sandaling iyon ay mahinahon na lumapit ang waiter sa mesa, inilalagay sa harap nila ang malalaking porselana na plato na may nausok na karne. Ang amoy ng pritong rosemary at bawang ay pumukaw nga na,
nagpapaalala kay Maria na mula kaninang umaga ay wala pa siyang ni isang subo. Kinuha ni Isko ang mabigat na silverware. Bon appetit, Maria, sinabi niya. At ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagliwanag. Ang maanino nga mabibigat na alaala ay umatras, nagbibigay daan sa kasalukuyang sandali. Ikaw ay isang kahanga-hangang kausap. At ngayon pag-usapan natin kayo. Ang inyong pangarap na maging diagnostic specialist. Bakit ito ang specialization na iyon? Bakit hindi surgery? Hindi internal medicine? Maingat na pinutol ni Maria ang isang piraso ngang malambot, makatas na karne. Ang init ng masarap na pagkain at magandang relasyon ay dahan-dahang natutunaw ang malamig na balangkas na sa loob nito ay sanay siyang naktago mula sa labas na mundo. Sapagat ang tamang diagnosis ay ang pundasyon. Nang may sigasik. Nakalimutan ang kahihiyan, nagsimula siya. Ang kanyang mamata ay nakniningas ng profesional na interes. Ang siruhano ay maaring kahangahangang magsagawangang operasyon, ngunit kung bago ay hindi natuklasan ang kahit sino kung ano ang kailangang gamutin. Ang oras ay nawala na. Ang katawan ay isang pinakakomplikadong makina na nagbibigay sa atin ng senyales. Kailangan mo lamang matutunang makinig. Biglang nag-ingat siya, napansin kung gaano kataimtim at mainit na nakikinig sa kanya ang kausap niya. Hindi lamang siya magalang na tumatango, sinisipsip niya ang bawat salita niya, bawat emosyon na pumutok sa pamamagitan naga. Mahigpit na pananalita. Sa gabing kiyon, sa loop naga, mapaganda na mga dingding naga, restaurant, malayo mula sa malalasonan ng mga komentaryo ni Ate Gloria, kumakalakal ng mga stretcher ng ospital, ang pundasyon ay itinayo hindi lamang ng isang business contract, kundi ang manipis, malalim na tiwala, mula sa kung saan sa paglipas ng panahon ay lumalaki ang pinakamatibay na mga koneksyon. Ang 6 na taon ay sapat na matagal upang magtayo ng gabagong dingding ng laruan at napakasakit na maikli upang muling itatak ang nawasak na tiwalang tao. Ang oras, tulad ng isang dinakikitang eskultor, ay walang habas na inalis ang lahat ng hindi kinakailangan, nag-iwan lamang ang hubat na pinahirapang katotohanan. Ang 2005 ay dumating sa Davao kasabayang hindi kapanipaniwalang maligamgam na taksibol. Ang lungsod ay unti-unti na nagigising mula sa kawalan ng malay ng masungit na 90s. Sa mga lugar ng bakanteng lote lumitaw ang mabagong gusali, at sa Makali ay mas madalas na maririnig ang bukas at walang ingat na tawanan. Nakatayo si Maria sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid sa estudyanteng dormitoryo, inaayos ang kwelyo ng kanyang niebe puting starchet lab coat. Ang tela ay kasiyasiyang malamig sa balat, amoy ng malamig na sariwang hangin at mainit na plansa. Sa kanyang 28 taon ay hindi na siya katulad ng takot, na napilitan sa isang sulok na nurse, na dati ay nagbabantay sa malamig na mga pasilyo ng kiruhiyangang lungsod. Ang kanyang brown na buhok ay nakayos sa eleganteng mahigpit na bun, at sa kanyang tingin ay lumitaw ang malalim na kalmadong tiwala na nagtatangi ng tunay na doktor mula sa isang artesano. Naiwan na ang nagabingang pagpupuyat sa ibabaw ng makapal na mga tomo ng anatomical atlas, litro ng matapang na itim na tsaa, at nakakapagod na mga sesyon. Sa loob ng 6 na taong ito si Isko ay hindi kapansin-pansin, ngunit napakamaasahang naroon sa kanyang buhay. Hindi niya nilabag ang kanyang personal na mga hangganan, hindi siya humingi ng atensyon at hindi sinubukang bilhin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mamahal na mga regalo. Ang kanyang suporta ay nagpapakita sa makilos sa mabihirang medikal na sangguniang nahahatid sa tamang oras, sa mabayat na kurso ang advanced training sa Maynila, sa maikling ngunit hindi kapani-paniwalang mainit na mga telepono, sa mga gabi ng pinag-usapan nila, ang nabasang aklat o lumipas na araw. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ang araw ng pagbabalik sa Davao. Para sa pre-graduation practice. Hindi sa nabubusok na ospital ngang lungsod, kundi sa isang ganap na bagong, itinayo mula sa simula na klinika ngang pabrika. Ang tren ay dahan-dahang naguga sa mga diwit ng riles. Sa labas ng bintana ay lumipas ang berdeng taksibol na mga gubat at mga patlang na bahang tubig. Ang metal na tasa ay dahan-dahang kumalanok sa bawat kilos. Ang mainit na tasa ay nagsusunong nga labi, nagbibigay ngang bahagyang amoy ngang bakal ngang riles. Tinanaw ni Maria ang lumilisang tanawin, nararamdaman kung paano sa loob ay lumalaki ang mapagpasyang nagbibigay pag-asang pag-asa. Sa platform ay sinalubong siya ni Isko. Sa nakaraang mataon ay lumago siya. Sa kanyang makapal na buhok sa matemplo ay may lumabas na marangyang pilak na sinulit. At ang mabigat na pilak na paklat sa kilay ay pumuti, naging manipis, halos hindi kapansin-pansing linya. Sa kanya ay isang simpleng ngunit mamahal na jacket mula sa malambot na swede, amoy ngang magandang pabango at hangin ng taksibol. Humakbang siya patungo, kinukuha mula sa kanyang nga kamay ang mabigat na bag. Ang kanilang mga daliri ay hindi sinasadya ay naktama. Ang kamay ni Isko ay mainit at tuyot.
Maligayang pagdating sa tahanan, hinaharap na punong doktor. Ang kanyang boses ay mugo, may malambot na nakabubulong na init, na kinuha ni Maria ang pahinga. Sa pag-isip ngang magandang gawain, ang pagod ay hindi naramdaman. Bukas na ngumiti ang babay, nakatingin sa kanyang maitim na mga mata. Wala na rin ang dating dumadagsin na malamig na pagmamatyag, kasama niya nung dumating siya sa surgical ward. Kumusta si Don Bernardo? Kumusta ang konstruksyon? Ang konstruksyon ay tapos na, at ang ama. Ang ama ay naghihintay sa iyo ng higit pa kaysa sa pagdating ng komisyon ng kagawaran ng kalusugan, ngumiti si Isko. Inagwiraya siya patungo sa nakaparada na sasakyan sa malapit. Ang usapang iyon sa silid-aklatan ay gumawa ng himala, Maria, na paramong hinila siya mula sa isang malalim na balon. Ang sasakyan ay dahan-dahang tumakbo sa narenobadong nga kalyang Davao. Ang masilaw eng araw ay lumukso sa instrument panel, lumilika eng atmosfera eng magaan at maalasang kagalakan. Malapit na ay lumiko sila sa isang malawak na asfaltong alyansa, puno eng mga batang puno eng kastanyas. Sa dulo ng alyansa ay may 3 palapak na gusalingang bagong klinika, na nakaangklangang maliwanak na laryo. Ang malalawak na bintana ay nakningning sa araw, sumasalamin sa mga pumapasong puting ulap sa langit. Lumabas sila sa sasakyan. Ang hangin doon ay puno ng amoy ng sariwang aspalto at basa-basang lupa lamang na hinukay sa flower bed. Itinayo natin ang ngadingding ito, Maria. Tumayo si Isko sa tabi niya, nakasakay ang kamay sa bulsang ang jacket. Umihip ang hangin sa kanyang buhok. Binili namin ang pinakamahusay na hirman na kagamitan para sa diagnostic. Inihanda namin ang kwarto, ngunit ang dingding ay bato at semento lamang. Ang kaluluwa ng lugar na ito ay ikaw ang magbibigay dito. Lumapit si Maria sa malawak na panggunahing hagdang. Pinagpatagbo niya ang palad niya sa makinis na malamig na railing ng stainless steel. Ang metal ay nagbigay ng kasiyasiyang kalamigan. Naalala ng babay ang kupas na lumang tiles, ang amoy ng kalawanging tubo, at ang malalasonang sigaw ni Ate Gloria. Ang masakit na karanasang iyon ay hindi niya sinira. Kundi pinalakas lamang ang pagnanais na lumikha ang lugar kung saan ang mga pasyente ay mararamdamang tao, hindi isang pabigat. Sa maluwak na lobby ng klinika ay amoy ng sariwang plaster at kahoy na cuttings ng bagong muebles. Patungo sa kanila, nakatukot sa isang eleganteng tungkot, nagmamadaling si Don Bernardo. Ang matanda ay kahangahangang nagbago mula sa kanilang huling pakikita sa madilim na silid-aklatan. Kapansin-pansing tumaba siya. Ang parchemen na pamumutla ay nawala mula sa kanyang mukha, nagbibigay daan sa isang malusok na pamumula. Sa kanyang kupas na mga mata ay muli itong nakninyok ang parehong apoy ng tagaliha, na minsan ay tumulong sa kanya na itayo ang pabrika. Hindi lamang siya bumalik sa buhay na hanap niya rito ang isang bagong malalim na kahulugan. Lahat ng kanyang lakas at yaman, na dati ay napupunta sa walang kwentang aliwan ng batang asawa traidor, ay ibinuhos niya sa paglihangang medical center na ito. Mahal. Anak. Binuksan ni Don Bernardo ang kanyang mabisik, pinakawalan ang tungkot. Bumaksak ito ng may malalim na tunok sa perpektong malinis na tiles, ngunit ang matanda ay hindi naman pinabayaang pansin ito. Mahigpit niya pinigilan ang babay. Mula sa kanyang wool suite ay amoy ng mamahal na tabako at mint candies. Napakaganda mong tingnan, Don Bernardo. Tunay na tumawa si Maria, sumasalubong sa kanyang mainit na yakap. Mukhang nakpabuti siya inyo ang trabaho. Hindi ito trabaho, anak ko, ito ay paktubos. Inalis ng matanda ang kanyang sarili, maingat at may napakalaking tenderness na tinanaw ang kanyang pinalaki at magandang muha. Alam mo, bawat makina sa diagnostic room ay personal na sinuri ko kasama nga inhinyero, upang ang lahat ay gumagana tulad ng Swiss watches dahil natatandaan ko kung paano ka nagupit ng bendahe gamit ang mga lumang gunting sa madilim ngang Nobyembre na gabing iyon. Hindi na maulit iyon. Nagtayo kami para sa iyong isang kuta. Ang Isko, na nakatayo ng kaunti sa tabi, ay kinuha ang nahulok na tungkot at ibinigay sa ama. Halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong silid, alok ni Isko, malumanay na hinawakan ang kanyang siko. Ang silid ng punong diagnostic specialist ay nasa ikalawang palapag, sa pinakamaliwanag na pakpak ng gusali. Ang malawak na silid ay naligo ng taksibol na araw. Sa sahig ay may maliwanag, elasting na linoleum sa ilalim ng mapaa, at sa tabi ng bintana ay nakatayo ang isang malaking mesa na gawa sa natural na kahoy. Sa mesa, sa isang mabigat na salaming florera, ay may nakalagay na napakalaking boket ng puting krisantemum katulad ng dala ni Isko sa ospital ng maraming taon na ang nakaraan. Ang kanilang mapait sariwang lasa na aroma ay agad na pinuno ang baga, ibinabalik si Maria sa parehong Enero araw nang ang kanyang buhay ay gumawangeng isang matarik na liha.
Lumapit siya sa mesa, dulong kanyang nga daliri ay hinipo ang matibay na malamig na mangga talulot. Natatandaan mo ba? Tahimik niyang sabi, hindi lumingon. Natatandaan ko ang bawat minuto ng araw na iyon. Lumapit si Isko sa likod, tumigil sa kalahating hakbang mula sa kanya. Ang kanyang boses ay mahinahon, halos intimate. Natatandaan ko ang iyong wool dress. Natatandaan ko kung paano mo itinago ang iyong malamig na mga kamay sa mga bulsang coat. At natatandaan ko ang iyong tingin diretso, matapat, at walang kompromiso. Naghahanap ako ng espesyalista, Maria, at nahanap ko ang isang taong wala akong naisip na kahit isang araw nang wala. Tumigil si Maria. Ang hangin sa silid ay biglang naging makapal. Naka-electrize. 6 na taon silang naglakat patungo sa sandaling ito, maingat na nagtatayong ng tulay sa pagitan ng dalawang nasugatan na kaluluwa. Hindi nila pinabilis ang mga pangyayari, binibigyan ang isa't isang oras na lumago at lumalakas. At ngayon, sa magadingding ng klinika na itinayo sa pundasyon ng katapatan at kapatawaran, ang usapang ito ay hindi maiwasan. Dahan-dahang lumingon si Maria. Ang sinak nga araw na dumadaloy mula sa malawak na bintana ay malumanay na nagbabalangkas sa anyo ni Isko, lumilihang isang gintong nimbus sa paligid niya. Sa maluwak na silid ay nahari ang isang kahangahangang vibrating na katahimikan, naputo lamang ng bahagyang huni ng bagong ventilation system. 6 na taon, Isko. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit sa katahimikang iyon ang bawat salita ay nagtataglay ng espesyal na bigat. Diretso ang babae na tumingin sa kanyang maitim at kalmadong mga mata. Alam mo, sa maunang taon sa institute, madalas akong nag-isip na ang ating kasunduan ay isang anyo ngang sopistikadong pasasalamat na isang mayamang tagapagmana ay nagdesidyong makipag-ayos sa isang mahirap na nurse gamit ang isang magandang kilos. Naghihintay ako na silo. Naghihintay na isang araw ay matitigil ang scholarship. At magtatahimik ang telepono. Humakbang si Isko nang hindi kapansin-pansin. Ang distansya sa pagitan nila ay nagbaba ng malaki, na naramdaman ni Maria ang init mula sa kanyang suede jacket. At pagkatapos, maikli siyang tanong, hindi inilayo ang tingin mula sa kanyang mukha. At pagkatapos ay naunawaan ko na binigyan mo lamang akong isang pamamaraan, hindi ngang isda. Nagpahintulot si Mariang magaan, tunay na ngiti. Pinagtiwalaan mo akong maniniwala sa sarili kong lakas. Tumawag ka sa magabi nang ako ay bumabagsak sa pagod pagkatapos ng pag-aral ng Latin, at nag-usap tayo tungkol sa manabasang aklat, tungkol sa konstruksyon ng klinika na ito, tungkol sa kung paano nakpabago ang lungsod. Ikaw ang naging pinakamalapit na tao sa akin. Isko, isang taong palagi sa aking panig. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at maingat, halos walang bigat, hinipo ang kanyang pisngi. Ang kanyang malalaking madaliri ay nagpakitang kahangahangang malambot. Ang simpleng pagipo ay agad na binura ang lahat ng dinakikitang hadlang na itinayo nila sa loob ng maraming taon para sa pagsunod sa etikal na pamantayan ng negosyo. Ang kontrata ay isang pagkakataon lamang, mahal, sinabi niya. At sa kanyang malalim na boses ay nagpatunong nganap na katapatan na ipinakalop ngang naisa kontong desisyon. Isang pagkakataon na huwag kang mawaglit sa aking paningin. Nakita ko kung gaano kahirap para sa iyo ang magtiwala. Nasanay kang magtangkilik laban sa buong mundo, nasanay ka nang antayin ang suntok sa likod. Kung nanligaw ako sa iyo noong katapusan ng 90s, tatakas ka lang. Kailangan kong patunayan na ang aking masalita ay hindi sumasalungat sa gawa, na maaari akong hindi lamang isang nagpapasalamat na pasyente, kundi isang maasahang suporta. Kinuha niya ang kanyang ngapalat sa kanya. Ang init ng kanyang kamay ay dumampi kay Maria, pinupuno siyang damdamin ng ganap na hindi masisirang kaligtasan. Wala na runang nag-isang ulila, pinipilit na tisin ang kahihiyan para sa isang subong ang pagkain. Naroon ang isang malakas at nagawang babae, na nakatakpo ang isang kapantay na lalaki. Bumabalik ako sa tahanan hindi lamang para sa klinika, bulong niya. At ang mga salitang iyon ang naging pinakamahalagang pagtanggap sa kanyang buhay. Walang sinagot si Isko, inakap lamang niya siya, inililubok ang muha sa kanyang brown na buhok. Sa matagal at mahigpit na yakapin na iyon ay lahat ng bagay. At ang kapanglawan ng naranasang pagsubok, at ang kasiyahan ng pagkamit, at ang pangakong isang mahabang, maliwanag na kinabukasan. Ang katapusan ng Mayo ay naging napakatopik ng tag-araw. Binuksan ng klinika ng pabrika ang mapintuan nito para sa maunang pasyente. Ito ay isang pangyayari ng laki ng lungsod. Ang mamaluwak na pasilyo, pininturahan ng malambot na pitsin na kulay, modernong kagamitan, komportableng leather sofa para sa paghihintay, lahat ng ito ay kapansin-pansing na iba mula sa karaniwang malungkot na ma-ospital ng gobyerno. Si Maria ay nagsimulang magtrabaho ng buong puso.
Ang posisyon ng punong diagnostic physician ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Ngunit ang pagod na ito ay ganap na naibamalihain, nagbibigay ng hulugan sa bawat nakaraang araw. Personal niyang sinuri ang mga pinakakomplikadong pasyente mga manggagawang ang pabrika naguunklot ng magunot ng matagal na sakit. Ang kanyang intuisyon, pinarami ni kausayan na pag-aaral, ay nagiligtas sa mga tao mula sa kapansanan at maagang kamatayan. Isang hapon ay may maikli at determinadong katok sa kanyang pintuan. Pumasok, sumagot si Maria, hindi inilayo ang tingin mula sa decoding ng isang komplikadong kardiogram. Ang pag-angat na milimetrik na papel sa ilalim ng kanyang madaliri ay tumutulong sa kanya na tumutok. Ang pintuan ay bumukas ng may tahimik na klik, at sa threshold ay lumitaw ang isang kilalang mataba na anyo. Si Doc Ernesto Villanueva, kapansin-pansin na matatanda na, nakatukot sa isang suot na tungkot, ngunit may parehong sibilin na nakikinita ngang gakupas na mata ay nakatayo sa pintuan. Sa kanya ay isang magaan na summer sweet, amoy ang sariwang pinutol na damo. O, magandang araw, kasamahan, umugong ang matandang siruhano, tinatanaw ang maluwag at naliligong liwanag na silid. Papayagan mo ba ang retirado sa iyong palasyo? Naglagay si Mariange cardiogram. At halos tumalon mula sa likod na gamesa. Nagmadali siya patungo sa matandang mentor, maingat na niyakap ang kanyang malapat na mga balikat. Ang telangang niyang suwet ay magaspang at mainit. Doc Ernesto. Anong saya? Nanginig ang kanyang boses mula sa nagsariling mga alaala. Pumasok, umupo sa upuan. Mag-order na ako ang saa. Mabigat na umupo ang matanda sa malalim na leather chair, may kasiyahang iniunat ang mga masakit na binti. Matagal siyang maingat na pinag-aralan ang mukha ni Maria. Lumaki ang bata. May kasiyahang tumango siya. Narinig ko ang iyong mga tagumpay. Ang buong Davao ay nagsasalita. Ang mga manggagawa ay nagdasal sa inyong medical center. At si Isko na Borromeo, ay sabi ay nagtatanggal ng alikabok mula sa iyo. Tumawa si Maria, nagbuhos ng mainit na tasa sa magandang porselana na tasa. Ang manipis na aroma ng bergamot ay lumutang sa silid. Kung wala kayo ay wala rin ang lahat ng ito, Doc Ernesto, tahimik na sinabi niya, iniabot ang voucher sa kanya. Kung hindi kayo suportahan ako nun sa kiruhiya, paano nun? Paano si Ate Gloria? Naging madilim ang mukhang matandang doktor. Ang tunong ngutsarang kumakampay sa gilid ng tasa ay biglang tila nakakabala. Si Ate Gloria ay wala na sa ward. Mahal, buntong hininga niya, nakatingin sa madilim na likido. 3 taon na ang nakakaraan, nagbitiw siya. Ang kanyang panganay na anak ay lubos na nalunod sa mautang. Nawala ang kanilang apartment. Lumipat sila sa isang liblib na probinsya sa malalayong kamag-anak. Yumukot siya lahat, naging madilim. Ang galit ito ay katulad ng kalawang na kumakain sa tao mula salop, hanggang walang matitira kundi basura. Nanahimik si Maria, nakikinig sa mapanglaw na kwento ng isang sirang buhay. Ang alingaw-ngaw ng kirot ay muli ay nagpakita ng sarili. Si Ate Gloria, na nagpahirap sa mga nasasakupan, nagpilit na makuha ang pagmamahal ng mga mayayaman at tinisot ang mga mahihina. Sa huli, ay naiwan sa abo ang kanyang sariling ambisyon at ang nagpanatili ng awa at dangal sa pinakamadilim na panahon ay nagtagumpay na magtayo ng isang matibay at maliwanag na mundo sa paligid nila. Ang sinag ng araw ay dumulas sa makinis na ibabaw ng mesa. Nagpapaliawang gintong singsing na may maliit ngunit dalisay na brilyante sa walang kasal na daliri ni Maria. Sa harapan ay isang mahaba, komplikado, ngunit hindi kapani-paniwalang masayang buhay. Ang Oktubre 2010 ay lumabas sa Davao ng hindi karaniwan na ginto at tahimik. Ang pula-dilaw na mga dahon ng Nara trees ay binubuo ng malalim na nagbibigay ng kulay na kumot sa mga pinagbatong na landas ng suburban na subdivision. Ang hangin ng Taglagas ay transparent, nagringal, at amoy ng matapang na usok mula sa masunok na dahon, halo ng aroma ng hinok na mangga. Nakatayo si Maria sa tabi ng malawak na bintana ng maluwak na kusina sa bahay ng Borromeo. Sa nakaraang mga taon, ang mansyon na ito, na minsan ay kahawig ng isang malamig at walang kaluluwan na museo, ay nagbago ng walang pakilala. Ang mabibigat na velvet na kutina ay nagbigay doon sa maliwanag na linan. Nawala ang nakakainis na mapagbantay na katahimikan. Ngayon ay amoy ditong vanilla, inihaw na mansanas, at sariwang lingas na herbal tea ang ngaamoy ng tunay na buhay na tahanan, kung saan naninirahan ang pag-ibig at kung saan palaging nahihintay ang lahat. Sa kanyang 33 taon si Maria ay naging hindi lamang isang kinikilalang profesional, ang punong diagnostic physician ng pinakamahusay na klinika sa rehiyon. Nakuha niya ang tahimik na malalim na karunungang babay na nagniningning sa tingin ng pantay, nagpapainit na liwanag.
Ang manipis na talim ng steel na kutsilyo ng may magaan na kalansing ay nahiwa sa makapal na berdeng balat ng mansanas, sumulabay ang maasim na matamis na katas, nagiwan ng malakit na bakas sa mga daliri. Maingat na inalis ni Maria ang puso, sagana na binubuksok ang prutas ng halongang kanela at brown na asukal. Ang maliliit na butil ay tahimik na nahulog, bumabagsak sa ceramik na plato. Mula sa sala ay narinig ang patuloy na huningang boses. Dun, sa tabi ng naglalagablab na fireplace, ay naglalaro si Don Bernardo kasama ang apo. Si Migueling Borromeo ang anak ni Maria, at Isko ay kamakailan lamang naging 4 na taong gulang. Ang bata ay nakaupo sa malambot na mauhok na alpombra. Suot niya ang komportableng woolen sweater na kulay mustard at maluwag na velvet pants. Sabik na nagtatayo ang bataeng mataas na tore mula sa makahoy na blok. Ang makinis na polis na kahoy ay dahan-dahang kumakampay kapag ang isang piraso ay inilagay sa isa pang piraso. Si Don Bernardo, nakaupo sa kanyang paboritong malalim na upuan, ay maingat na sumusubaybay sa proseso. Ang matanda ay nakatukot ang baba sa nakasakay na mga kamay. Ang kanyang ganap na puting buhok ay kumikislap sa liwanag ng ningas. Ang pundasyon, Miguelito, ay dapat gawin ng maluwang, dahan-dahang nagturo ang lolo. At sa kanyang malalim na mula sa puso na boses ay nagpatunong ng walang katapusang tenderness. Kung mahina ang batayan, ang anumang aksidente ay sirain ang lahat ng iyong itinayo. Sa buhay, kapatid, lahat ay kapareho. Seryoso na tumango ang bata, nagdagdag ng isa pang 2 mabibigat na blok sa pundasyon ng tore. Aprobadong pinapalampas ni Don Bernardo ang balikat ng apo. Sinusubaybayan ni Maria ang eksenang ito, nakatukot sa pintuan. Pinunasan niya ang makamay sa linen na tuwalya. Ang magaspang na tela ay kasiyasiyang nakpainit ng basang balat. Sa kanyang alaala ay maliwanag na lumitaw ang parehong kakilakilabot na Nobyembre na umaga ngang maraming taon na ang nakaraan, nang ang parehong tao ay nakatuhod sa maruming sahing ospital linoleum ng kiruhiya. Durok ngang damdamin ngang pagkakamali at pag-asa ngang hindi maywasang pagkawala. Ang alingongo ngang kirot ay matagal na naging pawit, natunaw sa tawanan ng maliit na si Miguelito, at sa pangaraw-araw na malihayin na gawain. Ang kapatawaran ay lumabas na hindi lamang isang magandang salita naging parehong malawak na pundasyon, tungkol sa kung saan nayon ay nagsalita ang matanda. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng labas, humihipay ang lamig ng labas. Pumasok si Isko sa anteroom. Inalis niya ang leather jacket, ibinitay ito sa hook at pumasok sa sala. Ang madilim na asul na suit ay perpektong nakasukpit sa kanyang malapat na mga balikat. Ang mataon ay nagdagdag sa kanyang ang solidness. At ang manipis na paklat sa kilay ay halos natunaw na sa balat, naging isang baguhin na lamang ang nakaraang buhay. Kumusta ang ating nga tagapaktayo? Tanong ni Isko, lumapit sa asawa at malumanay na hinalikan siya sa templo. Mula sa kanya ay amoy ng malamig na hangin. Nagdatayo ng mahusay? Ngumiti si Maria. Sumasagot sa halik. Paano naman ang board of directors? Nagpasya para sa pagpapalawak ng produksyon at ang pinakamahalaga inaprubahan ang budget para sa pagbili ng bagong MRI machine para sa inyong klinika, ang German na iyon na minahal mo sa mga katalogo. Nagniebe ang mga mata ni Maria ng profesional na sigasig. Isko, ito ay isang kahangahangang balita. Si Doc Ernesto ay masisiyahan. Kakarereklamo niya na ang ngalumang X-ray machine ay hindi nagbibigay kumpletong larawan sa komplikadong joint trauma. Narinig ang pangalan ng matandang kaibigan, lumingon si Don Bernardo. Nangako si Doc Ernesto na dadalan ngayong hapunan, sinabi ngang matanda, nagpupulit na tumayo mula sa upuan. Ang kanyang makasukasuan ay nagpahina na, ngunit ang espiritu ay nananatiling malakas. Mahal, ang iyong nga mansanas ay hindi ba mautak, amoy na sa buong bahay. Nagulantang si Maria at nakmadali sa kusina. Ang init mula sa oven ay humampas sa kanyang mukha ng matuyo at maliflamang alon. Eksakto, naroon ang mamansanas na nag-overflow ang kumukulo na caramel. Maingat niyang inalis ang baking sheet, inilagay ang mabigat na metal tray sa wooden holder. Sa sandaling ito ay nakarong tunong ng doorbell. Malakas na nagringal. Binuksan ni Isko ang pinto, at pumasok si Doc Ernesto sa anteroom. Ang matandang siruhano ay mas matatanda na. Ang kanyang katawan ay naging mataba. Mabigat siyang nakatukod sa tungkot. Ngunit ang makupas na mata sa likod ng gabasong cornea frames ay katulad na taimtim na nangingisda. Sa mga kamay niya ay may hawak na maliit na pakete, nakatalingang baging. Mabuhay ang pamilya Borromeo, umugong siyang kanyang trademark na bas, inalis ang felt hat. Umulan na sa labas. Halos nakaabot ako mula sa sasakyan. Lumabas si Maria patungo sa kanila, pinupunasan ang kanyang nga kamay.
Dok Ernesto, pumasok na kayo, handa na lahat. Nagtipon sila sa malaking bilog na mesa sa dining room. Sa ibabaw minana. Ulo ay maliwanag. Nagniniyok ang abajur na may makapal na fringe. Nagtatago ni maginhawang minanino. Sa tela. Sa labas ng bintana ay nagsimulang bumugog ang mga unang malalaking patak ng ulan, nahuhugas ng natitirang araw ng taglagas. Sa ganitong panahon, ang pagiging nasa mainit at maliwanag na bilog ng pamilya ay partikular na pagpalain. Ang usapan ay dahan-dahang umagas. Tinalakay ang mga usapin ng klinika, mga bagong pamamaraan ng paggamot, naalala ang mga kasamahan. Alam mo, mahal, isang bagay, ininom ni Dok Ernesto ang isang higop ng mainit na tsaa, malakas na inilagay ang porselana na tasa sa saucer. Napadaan ako kamakailan sa ating lumang ospital para sa mga dokumento sa archive. Nilakat ko ang nga pasilyo, at naging kalungkutan namin. Ang parehong nga dingding, ang parehong palegrin na pintura, kupas-kupas, ngunit wala na ron ang ating espiritu. Nag-isip siya, tinitingnan ang apoy ng kandila sa candlestick. Natatandaan mo ba ang taglamig na iyon? Bata ka pa nun, manipis, manatakot na mata, ngunit bakal na karakter. Nakatingin ako sa iyo nun at inisip ko, sirain ka nila. Ito ay isang sistema, ito ang inggit ng iba, ang ating walang pag-asa na kahirapan. Ngunit hindi ka lamang nangabot, binago mo mismo ang lahat. Mabigat na buntong hininga si Don Bernardo, pinakpatakbo ang mga daliri sa fringang tela. Kaya. Doktor. Sapakat may tigas siyang buto. Ang parehong tigas na hindi mabibili at hindi matuturo ang sinturon. Ang kakayahang tingnan ang kalungkutan ng iba bilang sarili mo. Kung wala ang kanyang tigas na iyon, hindi tayo ngayon nakaupo sa mesa na ito. Nagtatapos na sana ako ang buhay ko sa isang walang laman na bahay, isinusumpa ang aking sariling na pagkakamali. At si Isko, hindi natapos ang matanda, kumaway ang kamay. Ang masalita ay hindi na kailangan. Tinakpan ni Isko ang palat ni Maria ng kanyang kamay. Ito ay isang tahimik na pakilala malalim at hindi matitinak. Ang pangunahing bagay ay natutunang buhay natin ang aral, Ama. Tahimik na sinabi ni Isko. Para sa mga pagkakamali ay kailangang magbayad, ngunit para sa kapatawaran ay kailangang lumaban. Kung hindi man, masisira ang lahat na tinatawag nating buhay. Nakikinig si Maria sa kanila, nararamdaman kung paano sa loob niya ay kumakalat ang isang kalmado, tahimik na biyaya. Ang landas na nilakat nila ay puno nga mamatutulis na bato nga pagtataksil, kahihiyan, at takot. Ngunit hindi sila nagpagiganti, hindi naging maitim ang puso. Nagtayo lamang sila ng kanilang kaligayahan, bawat araw ay pinipiling magpakita ng habag sa halip na pabayaan ang tao. Sa sala, pumuputol ngang usapan ng nga matatanda, mabilis na tumakbo si maliit na Miguelito. Ang kanyang malambot na sinalas sa bahay ay tahimik na nakakalansing sa pinolis na parket. Lumapit ang bata sa upuan ni Maria, at yumukot sa kanyang kamay. Malumanay na pinagpatakbo ni Maria ang kanyang madaliri sa hindi mapigilan niyang maliwanag na buhok. Inalis ni Dok Ernesto ang dessert fork na isang piraso ang inihaw na mansanas. Ang makapal na malapot na caramel syrup ay amber na patak na nakabitin sa pilak ng ngipin, nahuhuli ang mga anino ang liwanag mula sa table lamp. Sa hangin ay malakas na amoy ng kanela at kainhawahan. Alam ninyo, mga kasama, sinabi nga matandang siruhano, maingat na pinunasan ang kanyang ngalabingalinan na tuwalya. Ang tela ay malakas na nakalansing sa kanyang malalaking nga daliri. Sa 40 taon sa operating table ay natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang pinakamahal na proseso ay hindi ang pag-ipon ng basak na buto milimeter bawat milimeter. Ang pinakamahirap ay ang magputol mula sa taoeng isang matagal na pihati nang sa gayon ay hindi lumaganap ang mga metastasis ng galit. Kung magiwan ng kahit isang maliit na piraso, kakainin nito ang tao mula sa loob, gaya ng senior na nurse na iyon. Dahan-dahang tumango si Don Bernardo nang sumasangayon. Tumingin siya sa apo, at sa kanyang nakupas na mata ay sumasalamin ang malalim na napagtagumpayan na karunungan ng isang tao na halos nawala ang lahat dahil sa kanyang sariling pagmamataas. Malakas na humampas sa bintana ang malakas na hangin. Ang tunog ay naging matalim, balisa, ngunit sa loob ng brick na mansyon ay walang matitinak na init at kaligtasan. Binantayan ni Maria ang kanyang pamilya. Tinanaw niya ang asawa, na mula sa dinuguan estranghero sa stretcher ay naging pinakamatibay na saligan ng kanyang buhay. Sa biyenan, na nahanap ang lakas na kilalanin ang kapalaran ng pagkakamali at makuha ang tunay na kapatawaran. Sa matandang mentor, na nanatiling tapat sa kanyang bokasyon sa pinakagutom at madilim na mga taon. At sa anak ang buhay na pagpapatuloy ng kanilang karaniwang kaligayahan.
Sa sandaling iyon ay napagtanto niya ang pangunahing tuntunin na hindi kailanman itinuro sa maleksyon sa medikal na paralan. Ang tunay na pagaling ay hindi nagsisimula sa isang reseta o sa isang tumpak na diagnosis. Nagsisimula ito sa isang mabigat, ngunit kinakailangang desisyon. Huwag sagutin ang suntok ng suntok. Ang inggit, katakawan, at pagtataksil ay lagi lamang nagiwan ng nasunog na lupa sa likod nila. Ngunit tanging sa taong sarili nakasalalay kung ang pagupo sa abo na iyon ay magtatanim ng isang bagong namumuklakal na hardin, o hanggang katapusan ng araw nito ay maupo sa silid na nakpalaki ng sariling kalungkutan. Itinaas ni Maria ang kanyang porselana na tasang bahagyang malamig na herbal tea. Para sa lahat ay palagisan ng sapat, ang tapang para sa kapatawaran, tahimik, ngunit matibay na sinabi niya. Ang natitirang lahat ay tahimik na sumuporta sa kanya. Ang manipis na tasa ay dahan-dahang naktatapat, nagpapalabas ng malakas na malinaw na tunok na isang sandali ay lumutang sa ilalim ng makisamengang silid. Ang ulan sa labas ay nagpatuloy sa kanyang monotonong nakakalib na awitin, magpakailanman hinuhugas ang mga huling bakas ang mga nakaraang pag-alala at nagiwan pagkatapos nito ang liwanag lamang, nagpapadalisay na sariwang bagong araw.